Ang babaeng nag-resign ay nagmadaling pumasok sa elevator, balak hanapin ang kanyang nakatataas upang magtanong tungkol kay Zia, ngunit hindi inaasahang biglang nagkaaberya ang elevator. Nang magising siya, bumalik siya sa 15 taon ang nakalipas. Guk Sujiao, anong ginagawa mo? Sandali, 2014 na, muling nabuhay ako upang baguhin ang kapalaran na maging baka para sa kapitalismo. Si Guk Sujiao ay muling isinilang at agad na piniling ipasa ang kanyang pagsusulit pagkatapos ay tumakbo sa lottery booth ng pangkalahatang kapakanan. Ngunit nalaman na hindi niya maalala ang panalong numero sa panahong ito. Ngunit mabilis siyang nakaisip ng ibang paraan para makapaghiganti. Boss, ang totoo ay mali ang sinabi ko kanina. Ang ibig kong sabihin ay ang sports lottery. World Cup Germany laban sa Brazil. Kaya mo ang score na 7 tandang bawas isa. Siguradong yayaman ka. Hindi ka magiging mayaman. Tapos na ang World Cup, saan mo ako pinapabili? Si Guk Sujiao ay natigilan at tumingin sa orasan na nakasabit sa dingding. Sa kanya lang naintindihan na wala na siyang pagkakataon na makapaghiganti. Ngunit naaalala din niya na ngayon ang kanyang ika-negatibo 18 kaarawan. Bago mag-restart ang buhay sa araw na ito, dahil sa pagkakasira ng kapital ng pagawaan, pinili ni tatay na mamuhay at mamatay kasama ang pabrika sa pagitan ng pagkuha ng severance pay at pananatili dahil sa diwa ng craftsmanship. Ang resulta ay hindi lang hindi nabayaran kundi nawalan pa ng trabaho na naging simula ng 15 taong pagbagsak ng kanilang buong pamilya. Upang baguhin ang maling desisyon ng kanyang ama, nagmadali siyang tumakbo pa uwi, ngunit nalaman niyang huli na ang lahat. Tapos na ang pagpuno ni tatay sa form ng kagustuhan. Tay, bakit mo pinirmahan ang orihinal na kopya na ito? Malapit na bumagsak ang pabrika, hayaan na, hindi ka rin maniniwala kahit sabihin ko. Walang magawa, pansamantalang binaliwala ni Guk Sujiao ang pagpapaniwala sa kanyang ama, hanggang sa gabi nang matulog na ang lahat, palihim siyang kumuha ng peking form ng kagustuhan at binago ang imanatili dahil sa diwa ng craftsmanship, upang maging severance pay. Pagkatapos niyang gawin ang malaking bagay, biglang palihim na lumabas ng silid si Gumingzi. Sa pag-iisip bago mag-restart ang kanyang buhay, napakahirap din ang buhay niya. Pagkatapos makipaghiwalay sa kanyang nobyo, dumating siya upang sumandal sa kanya, isa siyang manager ng internet cafe. Ngunit dahil hindi siya nakabayad ng upa noon at pinalayas ng may-ari ng bahay, kailangan niyang nakisiksik ako sa kanya sa pribadong silid ng internet cafe, pansamantalang nagpalipas ng isang gabi. Kaya, upang baguhin ang kapalaran ng kanyang kuya, buong lakas siyang hinila ni Guk Sujiao. Hindi siya pinayagang lumabas at gumala. Magbabantay ako sa iyo dito ngayon, huwag kang mangarap na umalis. Ngunit kinabukasan pagising niya, natuklasan ni Guk Sujiao na nawawala na naman ang kanyang kuya. Kinuha ni tatay ang form ng kagustuhan at sinabi sa kanya na mamaya, siguro si Xiao Gao ay darating upang magtutor kay Gumingzi. Sinabi naman ni nanay na umupo din siya at makinig at samantalahin na rin ang pagkakataon na bantayan si Gumingzi. Itong siguro si Xiao Gao ay isang mahusay na estudyante mula sa Jinghai University. Noong nakaraang taon, tinuruan niya ang isang grade 12 na mag-aaral at tumaas ng 200 puntos sa loob ng kalahating taon. Tama lang na imbitahan siya. Isang bayad lang at 2 mag-aaral ang tinuturuan. Nandyan na ang bus, aalis na ako, paalam. Sino ang mag-aakala na nang dumating ang tutor sa kolehiyo na inanyayahan ni tatay, biglang natuklasan ni Guk Sujiao na iyon ay walang iba kundi ang kasuklam-suklam niyang nakatataas, si Leng Zaihua. Bago mag-restart ang kanyang buhay, nagtrabaho si Guk Sujiao sa Xintu Group sa loob ng 5 taon. Hirap na hirap siyang makuha ang pagkakataon na lumipat mula sa administrative office patungo sa core technical department. Hindi niya inaasahan na ibabasura ni Leng Zaihua, ang direktor ng technical department, ang kanyang aplikasyon sa paglilipat. Galit na galit si Guk Sujiao at agad na nagsumite ng resignation letter. Ang resulta, bago pa man siya makaalis ng kumpanya, narinig niya si Jiang, ang assistant ni Leng Zaihua, na nakikipag-usap sa katunggali para sa posisyon. Siya ang talento na pinahahalagahan ni Presidente Leng at napakabihira ng formal na tauhan sa grupo ngayon. Upang bigyan ka ng daan, inalis ko ang isang outside contractor. Mag-i-install lang tayo ng isang fatal bug sa kanyang programa. Ito ba ang ideya ni Presidente Leng? Naman, ngunit sa totoo lang, si Leng Zaihua ay walang kamalay-malay na pinapakuha niya ang kanyang subordinate sa program log ni Guk Sujiao at naghahanda na siyang suriin ito. Hindi inaasahang sa sandaling iyon, sumugod si Guk Sujiao sa elevator at nagkaaberya ang elevator. Ngayon na alam niyang ang kabilang partido ay siguro si Xiao Gao na pansamantalang nagtuturo sa kanilang bahay, nagpasya siyang maghiganti ng husto. Kahit gaano ka pa kahusay, halos 20 taong gulang ka pa lang, panahon na para turuan kita. Ang bobong estudyante ay biglang nag-reincarnate pabalik sa 15 taon ang nakalipas, upang baguhin ang kapalaran ng pagiging alipin sa nakaraang buhay. Nagtakda siya ng layunin na makapasa sa Jing University at makipag-ugnayan sa isang henyong estudyante para magtutor. Ngunit pagkatapos ng huling engkwentro, patuloy na binabaliwala ni Leng Zaihua si Guk Sujiao. Nang oras na iyon, dahil sa galit mula sa nakaraang buhay, gusto ni Guk Sujiao na bigyan si Leng Zaihua ng aral upang maibsan ang sama ng loob sa kanyang puso. Ginamit niya ang kanyang resume at diploma para pahirapan siya, na naging dahilan upang kailanganin ni Leng Zaihua na huminto sa pagiging tutor bago pa man siya makapagtapos. Sige, paalam. Teka lang, ganoon ka ba kadaling sumuko? Gusto mo bang subukang lumaban? O kailangan ko bang lumuhod at umiyak magmakaawa na bigyan mo ako ng pagkakataon? Gayunpaman, ang plano ni Guk Sujiao na magpatalo ang kabilang partido. Ngunit hindi iyon nangyari tulad ng inaasahan. Nang ipahayag ang mga resulta ng pagsusulit at makita ang 44 na pulang marka sa papel, nag-alala si Guk Sujiao. Sinubukan niyang alalahanin
kilalanin ang mga tanong sa entrance exam sa kolehiyo sa susunod na taon, ngunit wala siyang maalala. Walang magawa, kinailangan niyang lapitan si Sun Diandian na dati ring mahina sa pag-aaral, ngunit biglang umangat ang marka upang magtanong tungkol sa karanasan. Sinabi ng kabilang partido sa kanya na dahil nagtutor sa kanya ang isang henyo bago ang pagsusulit, sa loob lamang ng isang taon sa grade 12 mula sa pagiging bobo ay naging top student siya at matagumpay na nakapasok sa Jing University. Ang Jing University at Hua University ay halos mag-away na parang sa isang thesis drama para lang makuha siya. Ang una kong 80 sa math, kaya sa tingin mo ba epektibo? May ganoon palang tao sa aming paaralan? Nang tingnan ni Gok Sujiao ang larawan ng henyong estudyante, natuklasan niyang ang kabilang partido pala ay si Leng Zaihua, ang tutor na pinalayas niya noong nakaraang araw. Upang maisakatuparan ang layunin na maging mahusay sa pag-aaral mula sa pagiging mahina, narinig niya na si Leng Zaihua ay nagtatrabaho ng part-time sa isang coffee shop, kaya hinanap niya ito. Sino ang mag-aakala na ang kapitalista na nambuli sa kanya pagkalipas ng 15 taon ay isa lamang part-time na empleyado sa coffee shop ngayon? Anong ginagawa mo? Sinasamba ko ang henyong estudyante. Sa tingin ko, sinasamba mo ang kung ano-anong demonyo. Kuya Leng, gusto talaga kitang imbitahan na bumalik at tulungan akong umakyat sa rurok ng pag-aaral. Ngunit tahasang tinanggihan ni Leng Zaihua ang kanyang pakiusap at kinuha pa ang larawan. Hindi sumuko si Gok Sujiao. Hinintay niya ang pagtatapos ng shift ng kabilang partido sa coffee shop. Sinabing pinag-isipan niya itong mabuti at naunawaan niya ang kanyang pagkakamali sa pagpapahirap sa kanya noon at umaasa siyang maging mapagbigay at patawarin siya at tulungan siyang mag-aral. Muling tumanggi si Leng Zaihua at tapat na sinabi na ang kanyang tinuturuan ay si Gumingzi at nakipag-usap na rin siya sa mga magulang nito. Babalik siya para magturo kapag gumaling na si Gaoru. Ngunit hindi pa rin sumuko si Gok Sujiao. Gumugol ka ng isang taon sa grade 12 mula sa pagiging huli ay naging top student. Gusto kong kopyahin ang iyong daan patungo sa tagumpay at makapasok sa Jing University. Inimbestigahan mo pa ako. Bakit mo naman tinawag na investigasyon? Ito ay pagsamba. Ang e-viki ng pag-angat ng mga santo sa ating paaralan. Masyado ka namang nag-iisip. Walang anumang e-viki. Kinontrol ko lang ang aking mga marka. Kung gusto kong maging top student, magiging top student ako. Pagkatapos magsalita, mabilis siyang umalis sakay ng bisikleta. Nang makita ni Gok Sujiao na hindi niya mahahabol ang kabilang partido, napilitan siyang sumuko at hindi na nagpatuloy. Kinabukasan, pag-uwi niya mula sa paaralan, pinagalitan siya ng kanyang ama. Lumalabas na natuklasan ang kanyang palihim na pagbabago sa desisyon ng kanyang ama. Inilabas ni tatay ang pera para sa bayad pinsala ng pagawaan at ibinigay sa kanya na puno ng sama ng loob. Kinuha niya ang pamalo at hinabol ang kanyang anak, handa ng paluin. Hindi inaasahang biglang nagulat ang Zi, ang pagawaan ay nalugi. Sa pagkakataong ito, naunawaan na ni tatay ang sitwasyon na hindi sinasadyang ginawa ng kanyang anak. Sa halip, tinulungan niya itong makatakas sa sakuna. Sa gitna ng halo-halong emosyon, biglang tumaas ang presyon ng dugo niya at nawalan siya ng malay. Pagkatapos dalhin sa ospital, biglang nakita ni Gok Sujiao ang anino ni Leng Zaihua at hinabol ito, muling nagmakaawa na maging tutor niya. Sa pamamagitan nito, natuklasan niya na si Gao Rui, ang tutor ng kanyang kuya, ay nasa ospital. Kuya Leng, kapag gumaling na si Kuya Gao, tiyak na gugustuhin niyang hindi magbago ang buhay at trabaho niya. Sumunod ka sa akin, hindi naman sa hindi kita pwedeng turuan. Ihanda mo muna ang lahat ng ito at saka ka pumunta sa akin para mag-usap ulit. Kuya Leng, mag-add tayo ng WeChat para hindi na kita kailangang harangin kung saan-saan sa susunod. Hindi pwede. Puno na, walang kabuluhang pakikipagkapwa. Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga taong hindi kailangan. Sa bawat hakbang, ang babaeng nag-reincarnate pabalik sa paaralan 15 taon na ang nakalipas, nakita ang tatay ng kanyang nobyo sa nakaraang buhay at biglang tumawag, pangalawang tay-tay. Pasensya na po, nagkamali lang ako ng tingin, akala ko po'y tatay ko. Si Gok Sujiao, na may kaisipang pang-ibig, ay itinoon ang lahat kay Tianyu. Dahil gusto niyang mag-aral sa parehong universidad sa kanya, espesyal niyang binago ang kanyang mga kagustuhan. Kalaunan, upang hindi maging long-distance relationship, 2 beses siyang tumanggi sa pagkakataon na umangat sa karera at mag-travel para sa trabaho. Ngunit si Tianyu ay hindi kailanman nagbigay ng anuman para sa pag-ibig na ito at patuloy lang na humihingi na naging dahilan upang tuluyang mawalan ng pag-asa ang isang babaeng malapit na sa edad na 30. Pinili niyang makipaghiwalay sa kabilang partido. Si Ida Fa naman, noong nagde-date pa sila, kapag nagkaroon sila ng pagtatalo, palagi siyang kumakampi kay Gok Sujiao ng walang kondisyon. Ito ang dahilan kung bakit biglang nasambit ni Gok Sujiao ang hindi naman umiiral na bansag na pangalawang tatay. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakaisip at ginamit ang dahilan na magre-review siya para sa pagsusulit at na nahihilo siya upang pagtakpan at makalusot. Ngunit sa pagdating ni Leng Zaihua, nagkaroon ng hinala sina Ida Fa at ang kanyang anak. Ang bata pa pala ng tatay mo, ako ang tiyuhin niya. Ang gwapo naman ng tiyuhin na ito, bakit ka biglang nagpakita ng awa at dumating upang tumulong? Hindi ko lang natiis. Nang marinig ito, agad na natuwa si Gok Sujiao. Hindi nagtagal, naghirap siya at sa wakas ay nakumpleto ang lahat ng mga materyales sa pag-aaral na hiniling ni Leng Zaihua at matagumpay niyang nakumbinsi ang kabilang partido na pumayag na magtutor. Ngunit pagkatapos makita ni Leng Zaihua ang antas ng kanyang paggawa ng takdang aralin, direkta niyang sinabi na huwag nang mag-aral, hanggang dito lang ang talino mo. Dati, noong grade 1-0 ako, nasa top 20 ako ng buong batch. Ngunit ngayon, ikaw ang una mula sa ibaba. Harapin mo ang katotohanan. Sa tingin mo ba'y kaya pa akong sagipin? Sa tingin ko, malaki ang posibilidad
na hindi na. Inakala ni Leng Zaihua na matatalo ang kabilang partido dahil sa matinding pagkabigla, ngunit hindi inaasahang pagkatapos ng shift. Nakita niyang nagre-review pa rin si Gok Sujiao sa tindahan. Sa pagkakataong ito, napilitan siyang umamin at sinimulan siyang turuan kung paano lutasin ang mga problema. Ngunit hindi inaasahan, nang handa na silang umuwi, natuklasan nilang nakalock na pala ang pinto ng tindahan ng ibang empleyado. Walang magawa, kailangan nilang manatili sa loob ng tindahan, mag-aral habang naghihintay na may magbukas ng pinto. Di nagtagal, nakita ni Gok Sujiao na nakapikit at natutulog na si Leng Zaihua, kaya't itinaas niya ang kanyang mga kamay at umasta sa harap niya upang maglabas ng sama ng loob para sa kanyang sarili bago siya nag-reincarnate. Ngunit hindi niya alam na nananaginip pala ang kabilang partido. Sa panaginip, si Gaorwi ay nagmamaneho ng test drive at naaksidente. Nagbigay ang doktor ng death certificate. Ang oras ng pagkamatay ay Setyembre 5, 2014 na. Ngunit sa pagkakataong ito, si Gaorwi ay nakoma lang at hindi namatay. Maliwanag na si Leng Zaihua ay nag-reincarnate din tulad ni Gok Sujiao. Nagkaroon ka ng masamang panaginip Walang masamang panaginip ang kasing nakakatakot mo. Huwag kang masyadong matigas ang ulo, baka himatayin ka sa takot ko. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang natapos na niyang takdang aralin at ipinaliwanag ang kanyang mga iniisip sa kabilang partido. Tahimik na nakinig si Leng Zaihua at hindi napigilang ngumiti. Nang buksan ni Leng Zaiyu, ang nakatatandang kapatid ni Leng Zaihua, ang pinto at makita si Gok Sujiao, agad siyang nagpakita ng interes sa pagkatao nito. Kaklase ko siya sa high school, mas bata sa akin ng ilang taon. Sige, alam ko na. Uwi na sina nanay at tatay sa loob ng ilang araw. Kailangan mo silang salubungin ng buong puso. Pagbalik nila, magsasagawa sila ng shareholders meeting. Lian Ki, kami ang sasalubong. Bakit ikaw pa ang sasalubong? Sa kumpanya, kami ang sasalubong. Sa bahay, ikaw ang sasalubong. Kinabukasan, pagkatapos ng midterm college entrance exam motivation meeting, pinakiusapan agad ng homeroom teacher ang class president na mag-anunsyo ng meeting ng magulang at estudyante. Naalala niya na bago siya nag-reincarnate, niloko ang kanyang ama ng isang magulang ng kaklase, kinuha ang kanyang ipon para mamuhunan at humiram pa ng malaking halaga ng pera na humantong sa pagkawala ng lahat. Sa pagkakataong ito, humingi agad ng tulong si Gok Sujiao kay Leng Zaihua. Nagdala siya ng pangit na manika, sinabing nakita niya itong nag-nightmare noong nakaraan, kaya espesyal siyang humingi ng manikang pigman para sa kanya. Ang resulta, hindi lang hindi tinanggap ni Leng Zaihua ang manika. Kinansela pa nito ang pagpapanggap na magulang niya. Hindi inaasahang sa isang iglap, lumitaw siya sa silid-aralan bilang nakababatang tiyuhin ni Gok Sujiao. Nang tinukso ng ibang mga magulang si Gok Sujiao, dahil sa pagiging hindi makatotohanan, tumayo siya at tinulungan siya. Ang iyong deklarasyon sa college entrance exam ay, gusto kong makapasa sa Jing University. Guro, narinig ko na may estudyante sa klase namin na nagtakda ng Jing University bilang target. Masyadong mataas ba ang target na ito? Ang pagtatakda ng isang malaking layunin ay parang nakumpleto na ang kalahati ng layunin. Hindi ko alam kung narinig na ninyo ang teacher law. Ang mga taong may malalaking layunin ay mas madaling makamit ang tagumpay habang hinahabol nila ang layunin, kaya hindi ko nakikita na may nakakatawa rito. Ang tuso na babae ay sadyang nagkunwaring natumba sa harap ng homeroom teacher. Sinisisi ang inosenteng matalik na kaibigan. Hindi inaasahan, ang matalik na kaibigan na mahina sa pag-aaral ay gumamit ng isang formula sa pisika upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Nakita nating lahat kanina, si Zhou Xiaoyun ay natumba papunta kay Sir. Mula sa kinatatayuan ko, nagtapon ako ng bola na sumunod sa parabolic path at tumama kay Zhou Xiaoyun. Alam nating lahat na ang direksyon ng puwersa ay palaging perpendicular sa punto ng impact. Kung ang bola ay talagang tinapon ko, bakit si Zhou Xiaoyun ay natumba papunta kay Sir? Xiaoyun, palagi mong sinasabi na tayo ang matalik na magkaibigan. Maaari ba tayong bumalik sa pinangyarihan at ulitin ito para makita ng lahat? Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nag-aalala si Zhou Xiaoyun. Hindi nagtagal, pagkatapos mag-reincarnate ni Gok Sujiao, itinoon niya ang kanyang buong atensyon sa pag-aaral at nagsimulang lumayo sa matalik na kaibigan na kumuha ng kanyang posisyon sa Core Technical Department sa nakaraang buhay. Hindi niya inaasahan na si Gumingzi, na umulit ng grade 12, ay aksidenteng nasabi na ang kanyang kapatid ay patuloy na naghahanap kay Leng Zaihua para sa tutoring dahil sa pag-ibig niya kay Zhou Xiaoyun. Dahil dito, nag-alala si Zhou Xiaoyun na malampasan siya sa huli, kaya palihim niyang pinuntirya si Gok Sujiao. Nang araw na iyon, pagkatapos ng klase, nakita ni Gok Sujiao at Son Dian na binubuli ang class representative, kaya nagpa siya silang tumulong agad. Wag na, hindi natin dapat pakialaman. Binubuli niya ang class representative natin at saka tingnan mo, tatlo tayo laban sa isa lang siya. Pagkatapos noon, sina Gok Sujiao at ang lahat ay napapaligiran. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, nakaisip siya ng paraan upang sumalok ng isang timba ng maruming tubig at ilagay sa daan na naging dahilan upang tumakbo palayo ang kabilang partido. Ngunit si Zhou Xiaoyun ay hindi sinasadyang nakita at palihim na nagvideo. Pagkatapos ay malisyosong in-edit ito bilang isang video ni Gok Sujiao na nambubuli ng mga kaklase at in-upload sa internet na nagresulta sa pagdagsa ng mga magulang sa paaralan, humihingi ng katarungan. Kailangan magbigay ng paliwanag ang vice principal ng paaralan. Hindi ang umiiyak ang palaging tama, ikaw Ben. Ito na ako, tapos sinasabi mo na hindi ka nagkamali. Pareho pa tayo ng contour powder na ginamit. Madumi ang kamay mo, hayaan mong punasan ko para sa iyo. Tingnan mo, malinis na, hindi ba? Nang makita ni Gok Sujiao na nakatakas siya sa isang kapahamakan, nakaisip si Zhou Xiaoyun ng bagong paraan. Sinuhulan niya ang kanyang mga kaklase na tamaan siya ng bola sa klase ng E, at pagkatapos ay nakipagsabuatan kay Chen Xiao upang umarte, na pinalalabas na si Gok Sujiao ang nagtulak sa kanya. Tumayo si Iten
Lian Yu at nagsalita para sa kanya. Ngunit naging dahilan lamang ito upang mag-away sila ng mga kaklase ni Zhou Xiaoyun. Pagkatapos, ang matalinong si Zhou Xiaoyun ay nadala sa kanyang sariling katalinuhan. Sa harap ng homeroom teacher, umarte siya ng kunwari na tumba na walang kaalam-alam sa tamang teknik. Vice Principal, 2 beses akong pumunta sa paaralan sa isang araw. Siya lang ang gumagawa ng gulo. Kailangan magbigay ng paliwanag ang paaralan, hindi po talaga ako ang nagtapon, guro. Talagang mga uri ng klaseng bastos, wala man lang salita na totoo ang lumalabas sa bibig. Pakiusap, mag-ingat po kayo sa inyong pananalita, magulang. Sa ilalim ng matinding tulong ni Idafa, napatunayan ni Gok Sujiao ang kanyang kawalang sala batay sa teorya ng punto ng impact. Hindi inaasahan, pag-uwi niya, nalaman niyang sinusundan na naman ng kanyang ama ang landas na dinaanan niya sa nakaraang buhay. Dati, may ipinakilala sa amin na potensyal na stock ang asawa ni Zhu. Sinubukan naming mamuhunan ng kaunti. Hindi namin inaasahan na patuloy itong tumataas. Ibinenta na namin ang lahat ng pera sa bahay. Humiram pa kami sa lola mo ng 30,000, inilagay na namin lahat doon. Ano ang pinakain mo sa kanya at sumasakit ang tiyan niya? Masaya ba ito? Ang stock market expert pala ay ang tatay ni Zhu Xiaoyun. Nakatakas siya sa meeting ng mga magulang, ngunit hindi sa kalokohan sa bahay. Kailangan ba talagang laging maluloko sa buhay? Hindi maaari, tiyak na may paraan pa para maisalba ito. Nang makita niya na ang kanyang ama ay bumili na naman ng bumabagsak na junk stock tulad ng sa nakaraang buhay, alam ni Gok Sujiao na kahit anong sabihin niya, hindi siya paniniwalaan ng kanyang ama. Kaya nagsimula siyang mag-isip ng paraan para maisalba ito. Sa pagkakataong ito, naalala niya na pagkatapos matalo ang kanyang ama at tumakbo sa bahay ng kanyang lola, sinabi niya minsan, kung alam ko lang, binili ko na sana ang katabing stock ng langis at gas. Sigurado akong malaki na sana ang kita ko ngayon. Ngunit hindi niya alam kung ito ba ay ang bilang 134 sa unahan o ang 136 sa likuran. Kaya humingi siya ng tulong kay Leng Zaihua upang magdesisyon. Kaswal na pinili ni Leng Zaihua ang 134 at pinayuhan siyang huwag sumunod sa uso. Hindi inaasahan, pag uwi pa lang niya, hinak niya ang game account ng kanyang kuya. Pagkatapos ay ibinenta ang lahat ng kanyang mga kagamitan para gawing puhunan. Talaga, mahirap pigilan ang magnanakaw sa sarili mong bahay. Walang salitaan sa pamilya, ang akin ay sa iyo, ang iyo ay sa buong pamilya. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Tutulungan kitang yumaman at magkapera. Sa masakit na tingin ni Gumingzi, tinapos ni Gok Sujiao ang pagbebenta ng lahat ng kagamitan. Kinabukasan, alam ni inay, si Li Zitong, na pansamantalang sinuspinde ang kanyang anak, kaya't balak niya itong isama upang humingi ng tawad kay Zhou Xiaoyun at Chen Xiao. Ngunit naaalala ni Gok Sujiao ang mapagkunwari na mukha ni Zhou Xiaoyun at ng ina nito sa nakaraang buhay, kaya't nakaramdam siya ng matinding sama ng loob at nag-away sila ng malaki ng kanyang ina. Nakita ni Leng Zaihua na hindi maganda ang kanyang pakiramdam, kaya dinala niya siya sa Jinghai University. Bakit mo ako dinala dito? Nakapunta ka na rito. Araw-araw akong dumadaan dito para magtrabaho. Ano? Ako. Ang ibig kong sabihin ay hindi pa ako nakakapasok sa loob. Wala akong student B. Pagkatapos, pumunta sila sa stadium. Pagkatapos maglaro ng basketball ng ilang sandali, gumaan ng husto ang pakiramdam ni Gok Sujiao. Pinayuhan siya ni Leng Zaihua na maging matyaga at maghintay hanggang sa kalagitnaan ng semestre upang linawin ang katotohanan. Ngunit nag-aalala si Gok Sujiao na mahuli sa mga aralin at sabik na makabalik sa pag-aaral. Nag-isip sila ng plano. Si Leng Zaihua, ang henyong estudyante, ay pumunta sa Nopito Middle School upang hanapin si Guro Hansuan, ang homeroom teacher, at ginamit ang dahilan na matagal na siyang hindi nakakabalik upang hikayatin ang kabilang partido na samahan siyang mag-ikot sa paaralan. Doon, nakita niya si Gok Sujiao na nagtitiis sa sakit at patuloy na nakikinig sa labas ng silid-aralan. Bakit pinipilit pa ring pumasok sa klase ang batang ito kahit may sakit? Iyan ang uhaw sa kaalaman, guro. Halos mamatay na ako sa init. Ano ang resulta? Siyempre, malaking tagumpay. Pinabalik na ako sa klase. Ngunit hindi pa napaparusahan ang nagpahirap sa iyo. Hindi ka ba nainis? Ginawa ko ang pagtutuos sa mga bata. Hindi ba ito makakababa sa aking antas? Hindi ka ba isang bata? Opo, ano ang pinagkakaabalahan mo? Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo ng diretsyo, huwag kang lumapit sa akin. Sa paglipas ng araw, sa ilalim ng pagtuturo ni Luan Zihua, ang akademikong pagganap ni Gok Sujiao ay unti-unting bumuti. Upang magpakita ng pasasalamat, inanyayahan niya siyang kumain ng hapunan ng pasasalamat sa bahay bago ang Lunar New Year. Nakita ito ni Luan Zihua at hindi maiwasang itaas ang kanyang hinlalaki sa kanyang pinsan na nagpapahayag ng paghanga. Lalo na nang makita niya ang pulang damit na binili online ni Gok Sujiao. Mas lalo siyang nakaramdam sa kanyang puso na may neke sa pagitan ng kanyang pinsan at Gok Sujiao. Di nagtagal pagkatapos dumalo sa hapunan si Luan Zihua, hindi rin niya nakalimutan na tulungan ang magkapatid na Gu sa kanilang pag-aaral. Hindi inaasahan na si Gumings ay inaantok habang si Gok Sujiao naman ay balisa, paminsan-minsan ay sumisilip sa kanyang cellphone. Ilang text message lang naman tuwing Chinese New Year, normal lang yan. Tingnan ko lang sandali, anong problema? Kumita. Anong kumita? Syempre, kumita na yung stock na binili ng kuya ko. Alam ko na, yung kable ng kuryente pala, bumalik na para gumawa ng physics
physics experiment. Tapos, yung general manager na itinulak lang ng babaeng empleyado sa elevator, nagka-aberya sa elevator. Hindi inaasahan na paggising niya, nalaman niyang bumalik sa 15 taon ang nakalipas ang oras. Hindi niya alam kung ano talaga ang nangyayari, ngunit naalala niya na ngayon ang araw na nagka-aksidente sa sasakyan at namatay ang kanyang matalik na kaibigan na si Gaorui, kaya dali-dali siyang nakipag-ugnayan sa kabilang panig. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, nakahinga siya ng maluwag. Kailangan nating kanselahin ang ating actual car test ngayon. Hindi ito ang unang pagkakataon na magkansela ng actual car test, at bukod pa rito, mas mahalaga ang progreso. Kung kailangan talagang kanselahin, kailangan mo rin akong bigyan ng makatuwirang dahilan. Magkakaroon ng banggaan ng kotse. Sinasabi ko sa iyo, Luan, karaniwan kang kasing lamig ng yelo, bakit parang may halong katatawanan ka ngayon? Sinasabi ko ang totoo, Luan. Anong nangyari sa iyo ngayon? Nandito na ang mga propesor at eksperto. Magandang araw sa inyo, mga eksperto at mga guro. Kasama ko si Luan Zihua at ako si Gaorui. Professor Tan, handa na kaming simulan ang pagsubok. Nakita niya na ayaw maniwala sa kanya ng kabilang panig. Kay Luan Zihua na lang tumakbo sa test site ng sasakyan ng Jinghai University para pigilan ang data. May seryosong problema sa autonomous driving data. Ang fault rate sa online simulation ay 1 sa 0. Hindi sapat para masiguro ang kaligtasan sa totoong buhay. Utusan si Lin Jiadong na agad ihinto ang smart driving mode ni Gaorui at hayaan siyang mag-manual drive. Palabasin ang test car sa test area, ngunit hindi inaasahan na biglang nawala ng kontrol ang test car. Sa sandaling ito, tumaas ang bilis sa 75 kilometro, hindi na makontrol ni Gaorui ang sasakyan ng mano-mano. Si Luan Zihua, na responsable sa motor vehicle system at sa research at development ng platform architecture at system, ay sinubukang makialam ng malayuan upang tumulong sa pagpepreno. Ngunit natuklasan niya na ang sistema ay walang tugon at makikita lang niyang maulit ang trahedya ng nakaraang buhay. Sa pagkakataong ito, mabilis siyang kumilos. Naibalik ng doktor si Gaorui mula sa bingit ng kamatayan. Ang taong nailigtas ay kasalukuyang nasa koma at inilipat sa intensive care unit. Ang lahat ay tila isang muling pag-ulit ng nakaraan, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito eksaktong pareho. Sa sandaling ito, labis ang kagalakan sa puso ni Luan Zihua. Sa isang iglap, dumating siya sa tindahan ng lottery ng welfare at bumili ng tiket. Ngunit kahit na malinaw niyang naaalala ang mga nananalong numero sa kabila ng kanyang hangang memorya. Sa pagkakataong ito, 5 lang sa unang mga numero ang nanalo at ang huling 2 numero ay ganap na naiba. Pero, malaking pera rin ang third prize, sapat na para sa iyo na kumain, magsaya, at sa pera na taya sa buhay. Bakit kakaiba ang bumibili ng lottery ticket nitong mga nakaraang araw? Pagkatapos, pumunta si Luan Zihua sa pamilya Gu para palitan si Gaorui bilang tutor ni Gumings. Sa unang tingin pa lang kay Guxue Jiao, naalala niya na pagkatapos mamatay ni Gaorui sa nakaraang buhay, nalulungkot siyang nakaupo sa rehas ng tulay. Noong panahong iyon, inakala ni Guxue Jiao na may masama siyang naiisip. Nang lumapit siya, sinabihan niya siyang nakaharang siya sa paningin niya at pinapababa na siya, ngunit hindi pinansin ni Luan Zihua si Guxue Jiao. Sinabi naman ni Guxue Jiao na nakapagsumite siya ng 17 aplikasyon noong bakasyon, ngunit dahil sa mahina niyang grado, walang gustong kumuha sa kanya, ngunit ayos lang. Sa matagal na pamumuhay, magkakaroon ng pagkakataong makabawi. Ang pangungusap na ito ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Luan Zihua. Nakakalungkot, noong panahong iyon, may kasama ng gitianyo si Guxue Jiao. Ang mga regalo ng kapalaran ay laging may katumbas na halaga at laging may mga sorpresa. Hanggat nabubuhay, laging magkakaroon ng pagkakataong baliktarin ang sitwasyon. Laging magkakaroon ng pagkakataong makabawi. Kung ganoon, isugal na natin. Pagkatapos, naging tutor ni Guxue Jiao si Luan Zihua ayon sa kanyang kagustuhan at nagkaroon ng napakalalim na interaksyon sa kanya. Kahapon, nakatulong ang stock sa kabilang panig na kumita ng malaking halaga at naimbitahan pa siya sa bahay ng pamilya Gu para kumain ng hapunan ng pasasalamat bago ang Lunar New Year. Pagkatapos ng winter vacation, umuwi si Guxue Jiao galing sa klase. Ang kanyang kuya, kaagad siyang nagpasalamat sa pagbigay sa kanya ng bagong cellphone na nagdulot sa kanya ng maling akala na ito ay regalo ng kumpanya ng brokerage bilang tugon sa kanilang mga customer. Ngunit sa katunayan, binili ito ni Luan Zihua para kay Guxue Jiao. Nakakagulat, kailan pa naging ganoon kahalaga ang stock exchange sa maliliit na investor? Kinuha ni Gumings ang cellphone na binigay ng exchange. Naiinggit ka ba? Hindi naman masyado. Ang target ko ay ang Great Spirit Sea. Mahirap manakawan ang isang masamang estudyante na kumbinsihin ang isang student na bumalik sa paaralan para magbigay ng lecture bilang isang top siyam na mahusay na mag-aaral. Hindi inaasahan ang babaeng mapagpanggap na nagpakilalang nakatatandang kapatid. Sinasadya siyang pinapahiya at hayagang inahas ang kanyang katrabaho. Sobrang nagugustuhan ko ang estilo ng pagtuturo mo. Nabalitaan ko ring tutor ka ng kapatid ko. Magkamag-anak kami at matagal nang nagtatrabaho si tita kong sa bahay namin. Pwede mo rin ba akong itutor? Pwede kang bayaran ng doble ng tuition ng tutor namin ng mga magulang ko. Pagkarinig sa pangusap na ito, biglang nag-alala si Guxue Jiao. Hindi siya nag-aalala na malaman ng lahat ang tungkol sa pagtatrabaho ng kanyang ina sa bahay ni Zhu Xion. Ngunit si Luan Zihua ay maaari lang maging tutor niya. Walang sinuman ang pinapayagang kumuha sa kanya. Tutal, si Luan Zihua ay napakadedikado at responsable sa pagtulong sa kanya sa tutorial na pag-aaral.
dahilan para magkaroon ng malaking pag-unlad sa kanyang pag-aaral. Bukod pa rito, sa panahong ito ng pakikisalamuha, nagbunga ito ng damdamin kay Luan Zihua na mahirap ipaliwanag sa kanyang puso. Kaya't, naging napaka-aktibo siya sa tutorial na pag-aaral. Hello, Luan, anong oras tayo magtutor mamaya? Gising na si Gao Rui, hindi na tayo pwedeng magtutor. Ang paggising ni Teacher Xiao Gao, bagamat ikinatuwa niya, ayon sa kinatakutan niya, pagkatapos lumabas ng ospital, bilang opisyal na tutor, aagawin niya ang posisyon ni Luan Zihua bilang substitute tutor. Personal siyang magtuturo sa kanyang kuya at sa kanya. Ayaw makita ni Guxue Jiao ang tagpong ito, kaya't pilit niyang kinumbinsi si Gao Rui na manatili pa sa ospital ng mas matagal. Hindi nagtagal pagkatapos makipag-ugnayan ni Gao Rui sa kanyang tagapayo, si Professor Tan, nalaman niya na umalis na si Luan Zihua sa Smart Car Lab ng ilang buwan. Ang C1 support frame ay ang puso't kaluluwa ni Luan Zihua at niya. Hindi ito matatapos kung wala si Luan Zihua. Kung nakumbinsi ni Guxue Jiao si Luan Zihua na maging tutor niya, naniniwala si Gao Rui na makukumbinsi rin niya ang kabilang panig na bumalik sa lab. Alam niyang si Luan Zihua ay nakaramdam ng pagkasisi dahil sa banggaan ng sasakyan. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraang buhay, tinalikuran niya ang engineering para mag-shift sa management. Pakiramdam ni Guxue Jiao, malaki ang posibilidad na ang banggaan ng sasakyan ni Gao Rui ang dahilan kung bakit si Luan Zai na trauma. Kaya, upang maiwasan siyang maging Luan Zihi na kinamumuhian niya tulad ng sa nakaraang buhay, sinimulan ni Guxue Jiao ang pananaliksik kung paano siya matutulungang makawala sa anino ng psikolohikal na problema. Ang unang hakbang ay katamtamang buhayin ang kaluwalhatian at muling sumikat. Luan, ngayon, espesyal akong pinatawag ng aming class advisor sa opisina at gusto niya akong imbitahan ka, ang dating mahusay na mag-aaral na ito, na bumalik sa paaralan upang magbigay ng lecture, upang hikayatin ang mga nakababatang mag-aaral na malapit ng kumuha ng entrance exam sa universidad. Walang oras. Pag-isipan mo muna, sige, gawin mo na ang homework mo. Pagkatanggi, agad na nalungkot si Guxue Jiao. Hindi niya inaasahan na sa isang iglap, bumalik si Luan Zihua sa midterm exam. Pumayag siya sa class advisor na magbigay ng lecture sa mga grade 12 na estudyante. Matapos ang lecture, bilang alamat ng 7 middle school na hinahangaan ng maraming mag-aaral na babae, si Guxue Jiao, na nakatayo sa tabi niya, ay kaagad na naitulak papalabas ng karamihan. Hanggang sa marinig niyang gustong imbitahan ni Zhu Xiun si Luan Zihua na maging tutor niya, saka lang siya nagpumilit na sumingit at hindi sinasadyang natapakan ang kahon ng tsokolate na balak ibigay ng kabilang panig. Kailangan mo ba talagang ganyan, Guxue Jiao? Mahirap kami, hindi ba pwedeng mag-imbita ng tutor ang iba? Tama, masyadong makitid ang pananaw ninyo. Ang isang tao tulad ni Luan ay hindi naghahangad ng katanyagan o kayamanan, may mataas na moralidad at tinitingnan ang pera na parang dumi. Ang sinumang magbanggit ng pera sa kanya ay ikagagalit ko. Kaklase, isa pa lang itong taong ito, hindi na ako makatiis, hindi ko na kayang tiisin ang pangalawa. Umalis na tayo. Pagkatapos ng 1-0 araw, ang grade 12 ay sinalubong ang kanilang unang mock college entrance exam. Si Guxue Jiao ay nagkamit ng first place sa klase na may napakahusay na resulta, pang negatibo, 79 sa buong grade level. Natuluyang nakaalis sa bansag na masamang estudyante. Ang lihim na nagkakagusto sa kanya na si Itianyu ay nakaramdam ng matinding pressure. Siya, na dati ay nasa huling ranggo ng grade level, ay nagsimula na ring mag-aral ng mabuti. Naghahalusinate ba ako o sinapian ka? Pinapanood mo rin ba yan? Hoy, sino ang tutulong sa akin na ibigay ito sa basketball team? Application for withdrawal from the team. Simula ngayon, kailangan ko nang mag-aral ng seryoso. Ang pagitan ng ranggo 79 at 427 ay may 27 na pangkat. Kailangan kong paikliin ang mental na agwat sa pagitan namin. Hindi ko inaasahan na bukod sa grades, alam mo ring mag-ulat kay Lao Gao. Siyempre, siya ang tagapamagitan natin. Ano, tagapamagitan? Mag-ingat sa pananalita. Pero pagpasok nila sa silid, nakita nilang wala si Gao Rui sa bed. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Luan Zihua. Pagkarinig ng balita na tumakbo na naman si Gao Rui para mag-test drive, dali-dali siyang pumunta sa test track para pigilan ito. Nakita ni Guxue Jiao si Lin Jayadong at agad siyang kinutya. Kaya pala, lucky ka na niya noong high school ka pa lang. Assistant ni Ji Lin. Hindi ko pa tapos ayusin ang bug at gusto mo na namang magkaroon ng aksidente. Aksidente lang iyon noong nakaraan, Lao Gao. Makinig ka sa akin. Wala ka na sa project group ngayon, anong karapatan mong pigilan ako? Ang babaeng nagbalik loob sa 15 taon ang nakalipas, pagkatapos kumita ng unang pot of gold mula sa stock market, ay agad na nagsimulang magplano ng pagbili ng bahay. Naghihintay na ma-develop ito sa susunod na taon para kumita muli. Kasabay nito, sa ilalim ng gabay ng top student na si Luan Zihua, nakamit niya ang tagumpay ng underachiever sa unang mock college entrance exam na nakakuha ng ika-negatibo 79 na pwesto sa buong grade level. Upang ipagdiwang ang pagtaas ng kanyang grades sa pagkakataong ito, inanyayahan niya ang mga kaibigan sa kanyang bahay para sa gigit party. Ngunit nalaman niya na, nitong mga nakaraang araw, nagkaroon ng problema sa construction project ng tatay ni Itianyu. Kaya sumama siya sa isang malaking boss sa industriya ng construction at nag-invest sila sa ilang pelikula. At ang bida pa ay ang sikat na celebrity na si Tang Tingting. Kaagad na napakunot noo si Guxue Jiao. Hindi siya malulugi dahil lang doon, hindi ba? Ang pag-invest sa pelikula niya ay talagang sakuna. Hindi alam ni Guxue
Jiao kung paano ipapaliwanag ang tungkol sa reincarnation. Kaya seryoso siyang nagsabi na magkasalungat sila ng zodiac sign pakiusap. Kailangan mong kumbinsihin si tatay na huwag mag-invest sa pelikula ni Tang Tingting. Gayunpaman, nang imbitahan si Luan Zihua, nakita ni Tianyu na malapit sila ni Guxue Jiao at nakaramdam siya ng matinding inis sa kanyang puso. Plano niya sanang tumugtog ng isang kanta para makuha ang atensyon. Si Guxue Jiao ay napalingon sa kanya, ngunit hindi inaasahan na lalo lang pinabilis ng tunog ng musika ang misteryosong kapaligiran sa pagitan nilang dalawa. Si Luan Zihua, sa ilalim ng kooperasyon ni Guxue Jiao at Gao Rui, dahil sa pag-aalala sa Project Lufol at takot na baka maaksidente muli si Gao Rui habang nagdadrive, ay kusang loob na bumalik sa project na walang bayad at nagmadaling ayusin ang bulb. Hanggang sa kinuha niya ang dalawang fire extinguisher papunta sa lab, sinabihan niya si Gao Rui na huwag manggulo, sinabi niya na madali itong sumabog, kaya't si Gao Rui ay natakot at tumalon mula sa wheelchair sa lugar. Doon lang niya nalaman na natrap siya. Miracle ng pag-aaral? Sige, kalimutan mo na lang na may nangyari. Si Guxue Jiao ba ang nagturo sa iyo? Magpagaling ka agad. Sa kabilang banda, si Tatay Guyee, sa bahay, ay kinumbinsi ng kanyang anak na babae na bumili ng kotse para magamit sa serbisyo ng sasakyan. Hindi inaasahan na ang unang customer ay ang tatay ni Tianyu, si Idafu. Wala siyang karanasan, bagamat napaka-enthusiastic. Ngunit dahil sa pagiging abala sa pag-serve sa customer, nalito siya at nakalimutan ang bagahe. Sa sandaling ito, naghahanda si Idafu na sumakay ng eroplano para talakayin ang kooperasyon sa film investment. Bago iyon, sinabi na ni Tianyu ang lahat ng mga tagubili ni Guxue Jiao. Ngunit si Idafu ay labis na nagtitiwala sa sarili. Sinabihan ang kanyang anak na huwag makialam sa bagay na ito. Malapit na naman siyang mahulog sa hukay at sumusunod sa parehong landas bago nag-reincarnate si Guxue Jiao. Biglang naalala ni Idafu na tila nakalimutan niyang kunin ang kanyang bagahe. Nilagay mo na ba ang bagahe sa sasakyan? Hindi mo dala ang bagahe, hindi ko pa nailalagay. Bilang resulta, dahil sa maleta, na-miss niya ang flight. Naalala niya na ang dulo ng numero ng kanyang telepono ay 1,314 na, habang ang sa driver ay 817 na halos katunog ng isang buhay, isang kamatayan. Huwag kang umalis, natatakot siyang sumigaw sa langit. Agad siyang nagpasya na talikuran ang pag-invest sa pelikula ni Tang Tingting. Kasabay nito, ang No 7 at No 8 na paaralan kung saan nag-aaral si Guxue Jiao ay nag-organisa ng laro ng basketball. Nakita ni Luan Zihua ang social media post niya, nag-alala siyang baka maakit na naman siya ni Tianyu, kaya dali-dali siyang tumakbo sa court. Ngunit hindi niya alam na si Tianyu, upang makahabol sa grades ni Guxue Jiao, ay umalis na sa basketball team. Ngunit dahil din doon, hindi sinasadyang nabunyag ang masamang balak ni Zhou Xiun na saktan siya. Sigarilyong pinulot ko lang sa gilid ng daan. Nakita ko, hindi ko alam kung sino ang nagtapon doon, kaya kinuha ko muna para itago. Ihintayin ko lang na makahanap ng tamang lugar para itapon. Pasensya na, senior, nanonood ka ba ng laro? O, hinahanap mo si Guxue Jiao. Papunta siya doon, bit-bit ang sigarilyo. Sa tingin mo, naninigarilyo ako. Buksan mo ang bag ko at tingnan mo. Hindi ito akin. Ang kulay ng nail polish na ito. Natanggap ni class advisor Chen Xiao ang reklamo. Naniniwala siyang walang kasalanan si Guxue Jiao. At sa parehong oras ay hindi na makakatanggi sina Zhou Xiun at Chen Xiao. Sa tingin mo ba ay may ginagawa si vice principal? Sa huli, nang tawagin ang mga magulang ni Zhou Xiun, ang babae ay biglang nagbalik sa 15 taon ang nakalipas. Nang malaman niyang gustong bawiin ng may-ari ang kanilang inuupahang bahay, dali-dali niyang kinumbinsi ang kanyang mga magulang na bilhin ang bahay na ito, naghahanda na maging pangalawang henerasyon ng urban redevelopment. Ang lugar na ito ay ang pinakamahusay na interchange point sa pagitan ng Ring Road at Subway Line. Kung bibilhin natin ang bahay na ito ngayon, tiyak na maabutan ito ng redevelopment sa wala pang 1 taon. Sa tingin mo, hindi naman ako nilalagnat, bakit parang nasira ang utak ko? Nang makita niyang ayaw maniwala ng kanyang pamilya, napilitan si Guxue Jiao na banggitin si Luan Zihua na mas may kredibilidad at sinabing mayroon siyang algorithm model na kayang suriin ang sitwasyon ng merkado. Ngunit sa totoo lang, matagal na siyang nagpaplano na bumili ng bahay. Kaya pala, nang gamitin ni Luan Zihua ang green tea ploy para harapin si Green Tea Zhou Xiun, napansin ni Guxue Jiao ang oras at nalaman niyang ngayon ang araw na binawi ng dating may-ari ang bahay. Kaya agad siyang naghandang tumakbo pa uwi. Pinigilan siya ni Luan Zihua. Nag-chat ka, sinabi niyang siya lang ang sumigaw nang pumasok si Tianyu. Bilang substitute, tinanong niya kung gusto niya si Tianyu. Hindi, Luan. Si Tianyu ang katabi ko, kaya kailangan ko siyang gusto. Tutal, simula ngayon, ang matawag na extinction noon ay ang pinakamalaking papuri sa akin. Sa pagdinig sa mga salitang ito, labis ang tuwa sa puso ni Luan Zihua, ngunit hindi niya alam na bumulong pa siya ng isa pang pangungusap. Pati ikaw, Luan. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito, magtutuon siya sa kanyang karera, tulad ni extinction noon na tumalikod sa pag-ibig. Kahit si Luan Zihua ay hindi makakapagpabago sa kanya. Pag-uwi niya, totoo ngang narinig niyang babawiin at ibebenta ng may-ari ang bahay. Nang malaman niya na ilang buwan na ang nakalipas, inirekomenda ng algorithm model ni Luan Zihua ang isang stock code na nakatulong sa kanyang anak na kumita ng malaking halaga. Agad na nagdesisyon si Nana Elisili na bumili ng bahay. Ngunit ang kanyang tatay ay natalo ng malaki dahil sa code 135 na inirekomenda ng tatay ni Zhou. Sa desperasyon, humiram si Lisili ng kaunti sa nanay ni Zhou Xiun, ngunit nakita niya lang itong naglabas ng 500. Nang makita ang 500 na inilabas ng nanay ni Zhou, natigilan si Lisili, ngunit tila hindi napansin ng nanay ni Zhou. Maging ang inumin na inilabas ay expired. Sa sandaling ito, dumating si Gumings na may dalang 2 bag ng pera para hanapin ang kanyang ina. Sinabing si Guxue Jiao
ang nagpabigay sa kanya. Nang malaman niya na ang perang ito ay kinita lahat sa stock market, ang nanay ni Zhu ay humanga at nainggit. Agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang mga empleyado. Bukas, kapag nagbukas ang merkado, bumili ng code 134 na binili ni Gok Suijiao dati. Ang mga taga-bukid na tulad nila ay kumikita rin ng pera. Hindi ako naniniwala na hindi ako makakakita ng pera. Mayroon akong ilang 10 milyong working capital sa company book na ibinubuhos dito. Sa sandaling ito, nag-aalala si Lisili dahil ipinagbili ng kanyang anak ang Golden Goose sa bahay. Hindi niya inaasahan na sinabi ni Guming sa kanya na sinabi ng kanyang kapatid. Kinumpirma na ng algorithm model ni Luan Zihua na sa isang panahon, may mataas na posibilidad na magkaroon ng malaking sakuna sa stock market. Ang sinumang manatili sa stock market ay parang sibuyas na puputulin. Sa kabilang banda, ang coach ng sports department ng Jinkai University ay pumunta sa 7th Middle School para hanapin si Lee Tianyu. Bago iyon, sa Jinghai High School Basketball Tournament, sunod-sunod na nagka-injuries ang mga manlalaro at napilitang umalis sa court. Tanging si Lee Tianyu, na umalis na sa team, ang pinayagang pumasok bilang substitute. Hindi inaasahan na nakita ng coach ng Jinkai University ang kanyang potensyal. Nangako siya na hanggat umabot si Lee Tianyu ng higit sa 300 puntos sa college entrance exam, tatanggapin nila siya sa Jinkai University. Ikinagalak niya ng husto at napaluhod pa sa harapan ni Gok Suijiao. Sa takot ni Gok Suijiao na magtatapat ito, dali-dali siyang sumuntok, ngunit hindi inaasahan na ang layunin ni Lee Tianyu ay hilingin kay Gok Suijiao na itutor siya. Ang mga estudyante na nakakita na walang show ay nagsyalisan na. Nang malaman ito ni Luan Zihua, labis siyang nag-alala. Bagaman ang paraan niya ng pagtuturo ay akma sa esensya ng fandom learning method, siya mismo ay nangangailangan din ng tulong. Hindi ba siya natatakot na mauwi sa wala ang pagtuturo sa iba? Ngunit sa totoo lang, hindi lang sinusuportahan ni Luan Zihua ang pagtutor niya kay Lee Tianyu. Nag-aalala siya na baka bumalik ito sa dating landas. Noong nakaraang buhay, umibig siya kay Lee Tianyu. Kaya kinuha niya ang isang workbook, sinabing para maging huwaran sa pag-aaral, kailangan niyang maging mas mahigpit sa sarili. Hindi nagtagal, papalapit na ang college entrance exam, at nag-organisa ang paaralan ng huling mock exam sa araw ng pagbibigay ng grades. Pagdating pa lang ni Gok Suijiao sa klase ay tinawag na siya ng guro. Hindi inaasahan na hindi siya sisermonan ng guro, kundi pupurihin siya. Pinuri niya ang ranking niya sa mock exam na ito na umabot sa top 1-0. Ang ganitong malaking pag-unlad ay umakit sa mas maraming estudyante na sumunod at mag-aral kasama niya. Nang malaman ito ni Luan Zihua, sinabi niya kaagad na maaari na siyang mag-graduate. Pagkatapos nito, ang kailangan niya ay hindi na practice tests, kundi self-confidence. Pagdating ng June 7, si Gok Suijiao ay labis na nagtitiwala sa sarili sa labas ng examination room. Sinabi niya sa kanyang mga magulang, papasok ako sa Jing University. Ngunit hindi inaasahan, ang kanyang kumpiyansa ay nagmula sa pagsamba sa larawan ni student Luan Zihua na dinikit niya sa kanyang tasa kagabi. Mukha itong pagsamba sa ninuno. Sa sandaling pumasok siya sa examination room, nakita niyang nagpunta rin si Luan Zihua upang suportahan siya. Lalo pang tumibay ang kumpiyansa ni Gok Suijiao. Hindi inaasahan na ang kanyang score ay 679 lang, 136 puntos na mas mataas kaysa sa first class university cut-off. Ngunit ang admission score ng Jing University ay laging nasa itaas ng 670. Nang makita ang celebration cake na binili ng kanyang ina, lalo pang lumalim ang kanyang pagkadismaya. Walang mahirap sa mundo basta't handa kang sumuko. Sa sandaling ito, nakakuha si Lee Tianyu ng 300 puntos at direktang tinanggap ng Jinkai University. Inalaan-yayahan pa si Gok Suijiao na sumama sa graduate trip at inaliw pa siya na kung hindi makapasa sa Jingda, hindi na kailangang pumunta dahil marami pang ibang universidad na mapagpipilian. Nawala ng pasensya si Gok Suijiao at binaba ang telepono. Nagpadala si Lian Zihua ng text message para itanong kung ano ang nakuha niya sa pagsusulit. Hanggang sa paglubog ng araw, wala pa rin siyang natanggap na sagot, kaya humiram siya ng computer kay Gao Rui at nagpadala ng pop-up window kay Gok Suijiao, gamit ang isang nakakagulat na tono para hikayatin ang kabilang partido na buksan ito. Ano ito, na virus ka ba? Ako, Lian, hindi ko sinagot ang text mo, kasalanan ko, pero kasalanan mo bang mag-install ng remote Trojan? Nang marinig ng babae ang kanyang ina na pinapagalitan ang kanyang kuya, nagmadali siyang hinila ang lalaking katabi niya para umusog sa isang tabi. Walang ano-ano, laking gulat nila sa ginawa ng ina. Bakit hindi makabunot? Dito, natuklasan ni Gok Suijiao na mahigpit na nakahawak ang kamay niya, kaya sinubukan niyang bawiin ito. Ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Lian Zihua at hindi binitawan. Samantala, nakita ni Gumingzi ang dalawang pares ng paa na nakatago sa kabilang panig, kaya nagmadali siyang tulungan silang itago. Pagkatapos, humarap si Gumingzi sa kanila. Gamit ang kanyang matalinong paningin, agad niyang nakita ang dahilan kung bakit matigas ang ulo ng kanyang kapatid na babae sa Jinghai University, dahil ba si Lian Zihua ay nasa Jingda. Walang ano-ano, pagkatapos niyang magsalita, sinalubong siya ng magkabilang gilid. Akala mo ba kami ay ikaw? Kami ay, hindi na kailangang magpaliwanag, naiintindihan ko na. Pero ang sampal ninyong dalawa ay talagang magkasundo. Kuya Lian, magpaliwanag ka. Ano pa ang ipapaliwanag? Kung nag-aalangan ka pa sa gusto mo, bukas ng 3 sa Jinghai University. Inayudahan kita sa harap niya at sinabi mong wala lang. Pagkatapos, nagising si Gumingzi bilang isang super level assistant, isang golden warrior. Ginising ang kanyang kapatid na babae na natutulog hanggang tanghali na nagsasabing malapit na ang oras ng date. Kinabahan si Gok Suijiao, natatakot na talaga siyang
i-date ni Lian Saihua. Kaya, nang makita niya si Lian Saihua, sadya siyang nagtago ng distansya. Walang ano-ano, ang plano ng tao ay hindi ang plano ng Diyos. Sa halip, mas nagkaroon pa siya ng mas matalik na interaksyon sa kabilang partido. Lahat ay kagagawa ni Gumingzi, ang psikolohikal na pahiwatig na ito ay talagang nakakatakot. Ang totoo, si Lian Saihua. Tinakpan ng ilong niya ang laboratorio ng autonomous driving ng Jingda, hindi para makipag-date, kundi para gamitin itong dahilan para humingi ng tulong sa pagbabahagi ng trabaho, para malaman niya na napakagaling niya, at hikayatin siyang pumili ng artificial intelligence major sa Jingda ng buong tapang. Sa oras na ito, si Gumingzi, na 4 na beses nang umulit sa grade 12, ay nakakuha lamang ng 183 puntos sa entrance exam sa kolehiyo. Ayaw niyang mapalo ng kanyang ama, kaya pinili niyang umalis ng bahay at umalis. Nang makita ito ni Guk Sujiao, nagmadali siyang humingi ng tulong kay Lian Saihua para kausapin siya. Walang ano-ano, pagkatapos uminom ni Gumingzi, nakipag-usap siya kay Lian Saihua tungkol sa pag-ibig. Tinanong siya kung ilang kasintahan na ang nagkaroon niya. Nang makita niyang tahimik ang kabilang partido at hindi nagsasalita, naunawaan niya na isa pa rin itong baguhan sa pag-ibig. Kaya, tinanong niya ulit kung gusto niya ang lay. Si Lian Saihua, na iniisip si Guk Sujiao, ay nagsabing hindi pa siya sigurado. Gusto, hindi gusto, hindi gusto. Maaari ko pa bang sabihin na hindi ako sigurado? Ganito na lang, binibigyan kita ng 2 tiket. Ihatid mo ang babaeng iyon sa bahay ko bukas. Pagkatapos, susuriin ko ito ng detalyado para sa iyo. Sa murang edad, pagkatapos magsalita, bumagsak siya sa lamesa at natulog. Nagpadala si Lian Saihua ng text message kay Gok Sujiao para papuntahin siya at tulungan siyang ihatid ang kanyang kuya pauwi. Sa daan, nang makita niya na nagsisimula ng masuka ang kanyang kuya, agad siyang itinulak ni Gok Sujiao palayo, kaya si Lian Saihua, na matapat, ang naging malas na binato ng supa. Nang makita ito ni Gok Sujiao, labis siyang nahiya. Agad siyang kumuha ng tissue at tinulungan siyang punasan ang suka sa kanyang damit. Ang seryoso niyang mukha at konsentrasyon ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa puso ni Lian Saihua. Hindi nagtagal, pagkatapos ng maraming paghihirap, sa wakas ay naihatid na nila si Gumingzi pauwi. Kumuha si Gok Sujiao ng isang set ng damit ng kanyang kuya at ibinigay kay Lian Saihua upang magpalit. Walang ano-ano, nakita ni Lian Saihua ang nakasulat sa damit, "Kung mahal mo ako, kailangan mong sumigaw ng malakas." Sa puso niya, nagkaroon siya ng pagnanais na umamin. Subalit, dahil hindi pa siya sigurado sa nararamdaman ng kabilang partido, hindi siya naglakas loob. Sa simula, inakala rin niya na ang pagpupumilit ni Gok Sujiao na kumuha ng pagsusulit sa Jinghai University ay dahil ngunit ang pag-uusap sa rooftop ay nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang kabilang partido ay gusto lang makapasok sa pinakamahusay na universidad dahil sa kanyang muling pagsilang. Alam ni Lian Saihua na muling isinilang din siya, kaya alam niya kung ano ang gustong sabihin ng kabilang partido, ngunit hindi niya masabi. Nang matapos siyang magpalit ng damit, biglang umupo si Gumingzi, na lasing at nanginginig, at gumanap bilang isang taga-suporta. "Kuya Lian, napanaginipan kong niyakap mo ang isang babae. Binabati kita, sa wakas ay sinalubong mo na ang una mong tagsibol." Gok Sujiao, parang napanaginipan din kita. Parang niyakap mo rin ang isang lalaki. Anong klaseng nakakatakot na panaginip yan? Nang malaman ng lalaki na babalik ang kanyang ina mula sa ibang bansa, pumunta siya sa airport para sunduin siya. Walang ano-ano, nakita siya ng hindi sinasadya ng matalik na kaibigan ng kanyang minamahal, ngunit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Natuklasan ko ang isang nakakagulat na sikreto ni Kuya Lian. Ngayon, nakita ko na sumakay si Kuya Lian sa kotse ng isang mayaman na babae, malapit sa tindahan ng tinapay. Sinundan ko siya at sigurado ako. Sa sandaling ito, may isang kotse na huminto sa harap ng villa. Nakita niyang bumaba ang isang mid-aged na lalaki mula sa kotse. Pagpasok niya sa bahay, narinig niya ang ingay ng matinding pagtatalo. Agad na naisip ni Sun Dian ang isang eksena kung saan nahuli si Lian Saihua na gumagawa ng eskandalo ng taon. Ngunit sa totoo lang, ang mid-aged na lalaki ay ang ama ni Lian Saihua, na naglalakad sa proseso ng diborsyo dahil sa hindi pagkakasundo. Kung hindi man, hatiin natin ang pinagsamang ari-arian. Isipin mo na lang na sinira ko ang parte ko. Gusto mo ng kalahati, hindi ba? Bibigyan kita ng kalahati. Umuwi na ang lalaking may-ari at nag-aaway na sila. Nagkamali si Gok Sujiao, kaya nagmadali siyang patayin ang computer at tumakbo papunta doon. Plano niyang iligtas si Lian Saihua, na inakala niyang isang hanger-on, ngunit walang ano-ano. Nang lihim siyang lumapit sa villa upang obserbahan ang sitwasyon, biglang dumating si Lian Saihua mula sa likuran. Sa sandaling ito, nalaman niya na ito pala ang bahay ni Lian Saihua. Kailangang aminin na si Sun Dian ay talagang isang mahusay na katulong. Ilang sandali lang, ang suporta ni Gumingzi ay nagpalapit ng malaki kina Gok Sujiao at Lian Saihua. Naalala niya ang paghikayat ni Lian Saihua sa kanya na maging matapang upang mag-apply sa Artificial Intelligence major ng Jinghai University. Agad na nagdesisyon si Gok Sujiao na sumugal at inilista ang Jinghai University bilang kanyang unang pagpipilian. Inakala ng ina ni Zhu Shaiyun na mas mahusay ang marka ng kanyang anak ay sa kay Gok Sujiao, kaya inanyayahan niya ang buong pamilya nila na kumain at nagpakitang gilas tungkol sa kanyang kalamangan. Ngunit walang ano-ano, pinalamuko siya ni Gok Sujiao. "Ilan sa 600? 679. Wala ka talagang kwenta. Ginugol ko ang maraming taon sa pagpapalaki sa iyo, ngunit hindi mo pa rin siya malampasan sa pagsusulit." Nang makita niya na hindi niya makukuha ang pakiramdam ng superioridad mula sa marka ng kanyang anak, walang magawa ang ina ni Zhu kundi gamitin ang sitwasyon ng pamilya. "Ate Li, kung hindi matupad ang kagustuhan ng
ng iyong anak sa pagkakataong ito. Ilang beses na silang magkapatid na kukuha ulit ng college entrance exam. Hindi ba't dagdag na pasanin lang sa pamilya iyan? Ate Lee, tungkol naman sa pera, huwag kang mag-alala, tutulungan kita hanggat maaari. Sasabihin ko kay matandang Zu na taasan ang sweldo mo. Hindi tama iyan. Sa huli, baka hindi na makapagtrabaho ang nanay ng iyong anak sa bahay ninyo. Sa sandaling ito, binuksan ni Gok Sujiao ang balita sa Tsi na nag-uulat tungkol sa pagpapalaya ng mga lupa at paggiba ng mga bahay. Nalaman nila na ang kanilang pamilya na may 4 na miyembro ay mababayaran ng 8 apartment. Sa hinaharap, ang pagkolekta lang ng upa ay sapat na para sa isang masaganang buhay. Ramdam ni Bukso Anjun na sinampal ang kanyang mukha. Nadama ni Gumingzi na may kakaiba. Hindi niya maintindihan kung bakit laging gusto ni Tita Kso Anjun na makipagkumpetensya sa kanila. Bilang resulta, isang pangungusap ni Gok Sujiao ang naglinaw sa kanyang pagdududa. Ang ating ina ay napakahusay noong bata pa siya at si Tita Kso Anjun ay laging nasa likod niya. Hindi niya talaga maabutan kahit gaano pa siya maghabol. Kahit na mayaman na siya ngayon, mayroon pa rin siyang inferiority complex. May ilang tao na naiinggit mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Pagbalik sa kanilang sariling bahay, pinili ni Gok Sujiao ang relocation area sa hilagang bahagi ng lungsod. Bagamat ang hilagang bahagi ng lungsod ay tahimik pa at hindi kasing ganda ng silangang bahagi ngayon, alam niya na sa hinaharap ang lugar na iyon ay magiging sentro ng pag-unlad ng komersyo. Pagkatapos niyang ipakita ang algorithm model ni Lian Saihua, agad na sinuportahan ng kanyang mga magulang ang kanyang desisyon at sinabihan siyang hanapin si Lian Saihua para tanungin kung kailan magiging matalino si Gumingzi. Nakaramdam si Lian Saihua ng pangangati ng ilong. Sa sandaling ito, tumawag ang kanyang ate na si Lian Saiyu at sinabihan siyang pumunta sa airport para sunduin ang kanilang ina. Walang ano-ano, nagdulot ito ng malaking hindi pagkakaunawaan. Ngunit dahil din dito, natuklasan ni Gok Sujiao ang mga hindi magandang bagay sa buhay ni Lian Saihua. Bagamat nagkunwari ang kanyang mga magulang na maayos ang kanilang pamilya sa harap ni Gok Sujiao, ayokong magkaroon ng masamang tingin ang kaibigan ng anak ko sa anak ko dahil sa problema sa pamilya. Ngunit pagkatapos nilang bumaba mula sa itaas, agad na pinamadali ni Lian Saihua si Gok Sujiao na umalis. Samantala, inilabas ng nanay ni Lian ang isang album na puno ng masayang family pictures. Ngunit si Lian Saihua ay mukhang nahihiya at ayaw makakita ng kahit sino na nagdulot ng pagdududa kay Gok Sujiao. Hanggang sa nakita niya ang punit-punit na designer bag at nalink ito sa sinabi ni Son Dian na nag-aaway sila. Doon lang naunawaan ni Gok Sujiao kung saan nanggagaling ang abnormalidad. Kaya, nang umalis siya sa bahay ng pamilya Lian, inimbitahan niya si Lian Saihua na sumama sa graduate trip, umaasa na magiging mas masaya siya at hindi maapektuhan ng kanyang mga magulang. Tingnan mo, buong araw kang nakasimangot pag uwi mo at kailangan mo pa ring magpanggap. Hindi kailangang umarte sa harap nila. Pwede ba kitang kuhanan ng litrato? Bakit bigla kang kukuha ng litrato? Nakita ko lahat ng litrato mo, puro nakasimangot ka. Siguro, hindi talaga ako mahilig ngumiti. Kung ganoon, huwag kang magtaka kung hindi ako magalang. Ang childish mo naman. Nang naghahanda siyang magkaroon ng matamis at romantikong pag-amin sa kanyang minamahal, walang ano-ano, biglang dumating ang karibal niya sa pag-ibig na nagdulot ng pagkatakot kaya nagmadali siyang sumugod. Pagkatapos, sinimulan ni Itianyu ang kanyang mapait na paglalakbay ng pagkaingit. Nang makita niya na napunta sa karibal niya sa pag-ibig ang tamis, habang ang sakit ay naiwan sa kanyang puso, hindi niya napigilan ang sarili na manggulo. Ngunit kahit gaano pa katindi ang pagpupumiglas ni Itianyu, ang nararamdaman niya ay nakatadhana ng hindi masusuklian. Hindi pa binanggit si Gok Sujiao na matagal nang nawala ng pag-asa sa kanya bago muling isinilang. Noong isang araw, bago siya umalis sa bahay ng pamilya Lian, natuklasan niya na sobrang sama ng loob ni Lian Saihua. Naipasok ni Gok Sujiao ang lahat ng paraan upang pasayahin siya kung ang isang purong dalaga ay tumawa sa mundong puno ng alikabok. Sino ang magsasabi na hindi ito makikita ni Lian Zailai? Sa sandaling lumabas ang pangusap na ito, natupad ang pagnanais ni Gok Sujiao na kunan ng litrato ang ngiti ng kabilang partido. Ngunit hindi pumayag si Lian Saihua sa imbitasyon niya sa paglalakbay. Nang imbitahan si Gao Rui na dumalo sa isang industrial exchange meeting, ngunit hindi siya makapunta dahil sa sipon, pumunta si Lian Saihua sa Konshan Hotel. Nakita niya ang moments ni Gok Sujiao at natuklasan ang lokasyon ng kanilang paglalakbay. Ay hindi kalayuan sa hotel. Kaya, pagkatapos makipag-usap ng kaunti sa mga investor, sinabihan niya si Lin Raodong na manatili at siya ay nagmamadaling pumunta sa campsite kung nasaan si Gok Sujiao at ang lahat. Sa sandaling ito, ang matabang kaibigan ay nagpaplano para kay Itianyu. Sinabihan siyang magkunwari na hindi sinasadyang tapakan ang stake ng tolda at pagkatapos ay sadyang bumagsak kay Gok Sujiao para magkaroon ng matalik na kontak. Si Itianyu, sa kanyang imahinasyon pa lang, ay nakaramdam na ng kagalakan. Ngunit walang ano-ano, ang biglaang pagdating ni Lian Saihua ay nagpamulat sa kanya sa malupit na realidad. Sa kabilang banda, pumunta ang kanyang ate na si Lian Saiyu sa bahay ni Lian Saihua upang kunin ang mga dokumento. Nang makarinig siya ng ingay sa kwarto, inakala niyang may magnanakaw na pumasok. Walang ano-ano, sinabi ni Lian Saihua na si Gao Rui ay nilalagnat at dahil sa takot na mahawa ang kanyang kasama sa kwarto, pinaghiwalay niya ito sa bahay. Nagpalit lang si Lian Saiyu ng tuwalya para sa kanya. Walang ano-ano, si Gao Rui, sa kanyang antok, ay parang nakakita ng diyosa. Sa sandaling ito, si Gok Sujiao ay papunta sa banyo at nakasalubong niya si Zhao Shaiyun na kadarating lang mula sa banyo. Agad na nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa kanilang mga marka sa entrance exam sa kolehiyo. Inakala ni Zhao Shaiyun na sinadya ng kabilang partido na pumunta sa bahay nila para ipagmalaki ang kanyang mas mataas na marka na naging dahilan para parusahan
inaasahan siya ng kanyang ina ng ilang araw na pagkakakulong sa bahay. Ngunit ang nagkulong sa iyo ay ang iyong ina. Hindi mo dapat ibunton ang galit mo sa akin. Hindi mo man lang malaman kung sino ang sasalungatin. Kung hindi ka mahina, tanga ka. Si Goksujiao, aalis na ako. Pag-isipan mo na lang ng mabuti. Pagkatapos, dumiretso si Goksujiao sa direksyon ng palatandaan sa sangandaan. Ngunit hindi niya alam na bago umalis si Zhou Xiaoyun, ang palatandaan ay itinumba ng hangin sa kabilang panig. Alam ito ni Zhou Xiaoyun, ngunit hindi niya sinabi. Kahit nang nagtalaga si Lian Zaihua ng mga tao para hanapin si Goksujiao, hindi niya pa rin sinabi. Hindi mo ba talaga siya nakita? Hindi ako sigurado kung siya nga iyon kanina. Lalong lumakas ang ulan. Naligaw ng landas si Goksujiao, gumagala sa gubat, natitisod, at nagdusa ng husto. Samantala, si Lian Zaihua at ang iba pa ay naghanap sa ulan sa loob ng kalahating araw, at lalong lumalaki ang kanilang pag-aalala. Sujiao, Goksujiao, napakahirap na mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Hindi ako maaaring mawalan ng isang mahalagang tao muli. Napakahirap na mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Huwag niyo sana akong hayaang maranasan ang pagkawala na ito. Matapos mahirapang hanapin ni Lian Zaihua ang nawawalang Goksujiao, nang makita niya itong gusgusin, nagmadali siyang tanggalin ang kanyang jacket at ipasuot sa kanya. Pagkatapos, binuhat niya ang kabilang partido pabalik sa Kunshan Hotel. Nang makita ito ni Itianyu, itinulak niya palayo si Lian Zaihua. Nag-aalala lamang kung nasaktan ba si Goksujiao, kung nagugutom o nilalamig. Hinila ni Gumingzi si Zhou Xiaoyun sa labas upang tanungin siya, alam mo ba na naligaw si Goksujiao sa gubat, ngunit hindi mo pa rin sinabi. Nang makita niyang tahimik ang kabilang partido at hindi sumasagot, sinabi niyang sasama siya sa kanya upang humingi ng tawad kay Goksujiao. Ito ang naging dahilan para tumakbo si Zhou Xiaoyun ng may inis. Sa simula, hindi intensyon ni Gumingzi na pansinin siya, ngunit naaalala niya na noong bumalik siya sa hotel, binigyan siya ng kabilang partido ng malinis na damit para magpalit. At ang mga mata nito ay nagpakita ng pag-aalala, kaya hindi niya natiis. Kaya, minaneho niya ang kotse at hinabol siya. Tara na, umuwi na tayo. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi sa akin na umalis? Huwag ka nang magulo pa, delikado kapag madilim at madulas ang daan. Huwag mo na akong pakialaman, bitawan mo ako. Nang makapasok na sila sa kotse, tumawag ang ina ni Zhou Xiaoyun na nagsasabing nakapasa si Goksujiao sa Jinghai University at pinagsasabihan si Zhou Xiaoyun na hindi siya kasing galing ni Goksujiao, kaya nagdulot siya ng kahihiyan. Dito lang naunawaan ni Gumingzi na dati, si Zhou Xiaoyun ay napakalapit kay Goksujiao. Ngunit ngayon ay pinipilit niya si Goksujiao kahit saan. Sa kabilang banda, tinanong ni Sun Dian si Goksujiao kung ano ang pakiramdam na binuhat siya ni Kuya Lian. Kinabahan ka ba? Tinanggi ito ni Goksujiao, ngunit nagtanong pabalik, bakit ako kakabahan? Sa sandaling ito, naramdaman ni Sun Dian na masama ang tiyan, kaya ibinigay niya ang ilang hotel room cards na dala niya sa kabilang partido. Walang ano-ano, biglang nakatanggap ng tawag si Goksujiao mula sa kanyang ina na nagsabing inihayag na ang cut-off score ng Jinghai University at nakapasa siya. Sa sobrang tuwa niya ay hindi na niya alam ang gagawin, tumakbo siya papasok sa silid ng kanyang kuya na si Gumingzi na nagpatakot kay Lian Zaihua na naliligo, kaya nagmadali siyang magbalot ng tuwalya. Pagkatapos, hindi mabuksan ni Goksujiao ang pinto. At isinalaysay niya na nakapasa siya sa Jingda at umaasa siyang makikita pa rin niya si Lian Zaihua sa kolehiyo. Ngunit hindi sumasagot si Sun Dian sa banyo na nagpahula kay Goksujiao na nahihilo ang kabilang partido, kaya nahimatay ito. Nang magtatangka siyang sirain ang pinto, walang magawa si Lian Zaihua kundi magbukas ng maliit na siwang. Ito ang kwarto ni Gumingzi. Sige, magpatuloy ka sa pagligo, aalis na ako. Talaga, hindi niya inaasahan na si Kuya Lian ang nasa banyo. Pagkatapos, si Goksujiao na nahihiya ay umiiwas kay Lian Zaihua. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na nila nakita pa si Zhou Xiaoyun. Ang alam lang nila ay hindi siya nakapasa sa kanyang una at pangunahing kagustuhan at hindi malinaw kung saang kagustuhan siya napunta. Si Chen Yu ay matagumpay na nakapasok sa Jinghai University bilang isang student athlete. Si Sun Dian, sa suporta ng kanyang mga magulang, ay sumuko sa pag-aaral ulit at nag-apprentice sa isang bakery. Si Gumingzi ay hindi nakapasa gaya ng inaasahan. Kasama ang isang grupo ng mga kaibigan, nag-develop siya ng offline games. Samantala, si Goksujiao ay pumasok sa Jingda ayon sa kanyang kagustuhan at sinimulan niya ang kanyang mahirap na military training sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ngunit nang makita niya si Lian Zaihua sa paaralan, umiwas pa rin siya. Nagkunwari siyang tumatawag para iwasan ang kabilang partido. Ngunit nahalata dahil baliktad ang hawak niya sa telepono. Baliktad ang hawak mo sa telepono. Bakit mo ako iniiwasan itong mga nakaraang araw? Hindi naman. Bago pa lang ako sa bagong kapaligiran, kaya hindi pa ako sanay. Hindi magtatagal, magiging okay din ako. Aalis na ako para mag-training. Kuya, ang lalaki ay labis na natuwa nang makatanggap siya ng lucky money mula sa kanyang lihim na minamahal. Ngunit ang sumunod na pangusap ay ganap na nagpabagsak sa kanya. Ayan, nagkamali lang ako ng padala. Sabi mo nagkamali ka ng padala? Kung ganoon, sino talaga ang gusto mong padalhan? Ang pagkautal ni Goksujiao ay nagpaalala sa kanya ng pag-iwas ng kabilang partido nitong mga nakaraang araw. At naalaala rin niya ang masigla at matamis na ngiti ng kabilang partido noong kasama niya si Itianyu bago sila muling isinilang. Agad siyang nakaramdam ng matinding panganib sa kanyang puso. Ngunit hindi niya alam na si Goksujiao ay naglalaro lamang ng truth or dare kasama ang kanyang kasama sa kwarto at natalo. Kaya napilitan siyang magpadala ng $5.21 sa unang tao sa listahan ng kanyang mga kaibigan at tingnan ang reaksyon nito. Walang kahit hindi alam ni Lian Zaihua ang totoo, ibinalik pa rin niya ang pera. Kinabukasan, si Itianyu na nag
nag-aaral sa Jinkai University, ay pumunta sa Jingda para hanapin si Gok Sujiao. Nang marinig niya ang paghikayat ni Sun Dian kay Gok Sujiao na maghanap ng boyfriend na magbubuhat ng kanyang mga gamit, agad siyang pumayag. Ang mga babae ay dapat mag-ingat sa sunog, magnanakaw at mga lalaki. Kung talagang maghahanap ka, dapat ay hanapin mo ang isang taong kilala ang pinagmulan. Walang ano-ano, ang biglaang sagot ni Sun Dian ay nakasakit sa kanya. Dapat ay maghanap ka ng taong may malinaw na pinagmulan, tulad ni Kuya Lian. Hindi ba't pinag-uusapan natin kung saan pupunta? Bakit mo siya binabanggit? May performance sa Grand Theater sa loob ng ilang araw. Sa performance mo ngayon, ayos lang kahit hindi ako manood. Ano ka ba talaga? Isang tambay o isang estudyante sa kolehiyo? Bakit mo ginagawa ang lahat ng naiisip mo? Pagkatapos, binago ni Itenyo ang paksa at binanggit si Zhou Xiaoyun na nag-aaral din sa Jinkai University. Nagtanong na matagal si Gumingzi sa Jinkai University, ngunit hindi pa rin siya makita. Hindi niya maintindihan kung bakit lagi siyang nakikita noon. Ngunit ngayon ay bigla na lang siyang naglaho. Sa Setyembre 5, ang kaarawan ni Gok Sujiao, ginamit ni Lian Zaihua ang dahilan ng pagkuha ng bandila upang akitin si Gok Sujiao sa stadium. Walang ano-ano, nang kinuha ni Gok Sujiao ang bandila at tatakasan na sana, tinawag siya ni Lian Zaihua. Teka lang, inilabas ni Lian Zaihua ang cake. Noong sasabihin na sana niya ang happy birthday kay Gok Sujiao, biglang dumating si Itenyu na nagpaitim ng mukha ni Lian Zaihua sa sobrang galit. Pagkatapos kumanta ng birthday song at kumain ng maliit na piraso ng cake, ginamit ni Lian Zaihua ang dahilan na malapit nang magsara ang eskwelahan upang paalisin si Itenyu. Pagkatapos, nagmamadali siyang tumakbo papunta kay Gok Sujiao bago pa siya makabalik sa dormitoryo. Ang babae, na bagong pasok pa lang sa kolehiyo, ay natuklasan na walang tao sa A classroom. Pagkatapos niyang maghintay ng matagal para sa guro na magsimula ng klase, nalaman niya na siya lang ang estudyante. Ito ang unang beses kong makakita ng isang tao na nag-aaral ng English for first year. Agad na nahiya si Gok Sujiao. Sa katunayan, nakapasok siya sa Jinghai University sa pamamagitan ng kanyang marka. Na pinakamababa at bumagsak sa entrance exam ang English mock exam scores ng iba ay lahat nasa 70 pataas, kaya maaari silang ma-exempt sa English classes. Siya lang ang hindi umabot sa 70. Sobrang kahihiyan na hindi niya alam kung saan lulugar. Ang mas mahirap tanggapin ay noong nag-i-schedule ng klase. Nakuha ng kanyang mga kasama sa kwarto ang lahat ng may mataas na units. Siya lang ang laging nababalita ang tipuno na. Ngayon, 4 na klase na lang ang natitira, bawat isa ay may isang unit. Nang sasang-ayon na sana si Gok Sujiao, natuklasan niya na may isa pang 4-unit programming course na maaaring kunin bilang praktikal na karanasan. Dahil nagmula ang kurso na ito sa Autonomous Driving Laboratory, dati nang may mga first-year student na nag-enroll. Datapos tumanggi siya sa kursong iyon ng 8 beses kaya siya pinatalsik. Simula noon ang kursong iyon ay tinawag na pintuan ng kamatayan para sa mga freshmen. Naalala si Griff Chaiho na ngayon ay namamahala sa pananaliksik sa teknolohiya ng autonomous driving sa lab sa kanyang kaarawan. Kumahangos siyang tumakbo para lang batiin ako ng happy birthday eksaktong 12 oras. Nagpa siya si Tuit Giao na hindi na siya tatakas mula sa taong iyon at piniling maging matapang na sumali sa autonomous driving lab. Ngunit hindi niya inasahan na ang taong namamahala sa pag-i-enroll ay si Drit Gyadi, ang kanang kamay ni Griff Chaiho. Sa pag-iisip ng mga ginawa ni Drit Gyadi sa nakaraang buhay, agad na nagkaroon ng masamang pakiramdam si Tuit Giao. Sa huli, kinutya lang ni Drit Gyadi ang application niya na sinabing masyado itong masama batay sa score ng kanyang college entrance exam. Ang score ng college entrance exam mo ang pinakamasamang nakita ko. Paano ka nakapasok? Ayan ang ebidensya na pinalad ako. Paumanhin, pero hanggang dyan na lang ang swerte mo. Ang susunod, sandali kuya, kailangan mo ring bigyan ako ng dahilan, hindi ba? Kailangan pa ba ng dahilan ng katulad mo? Talaga? Sinabi ni Tedja din yan. Hindi ako nagkamali ng kahit isang salita. Ang punong clerk ng lab na iyan ay nagsasalita ng kakaiba at makitid ang isip, parang si Empress Dowager Cixi. Ang puso niya ay kasing liit nito. Hindi inasahan na hindi tinulungan ni Drit Chaiho si Tuit Giao. Bagkus, pinagtanggol pa ni Drit Chaiho si Drit Gyadi. Sinabihan si Tuit Giao na kailangan muna niyang pag-aralan ang mga basic na hindi pa siya eligible sa mga credits at maaari siyang maghintay hanggang sa magkaroon ng slot sa ibang kurso bago siya mag-apply ulit. Ang pag-a-apply sa autonomous driving lab ay talagang hindi niya dapat isipin sa yugtong ito. Ngunit ang mga salita niyang ito ay nagpasiklab sa pagiging mapaghamon ni Tuit Giao. Tingnan lang natin, sa loob ng isang buwan, tiyak na mapapabilang na ako sa listahan ng miyembro ng lab. Hindi na kailangan ng isang buwan. Bukas na ang general programming ni Professor Tan. Tradisyon niya na bigyan ng pagsusulit ang mga freshmen. Tingnan natin kung makakapasa ka sa unang pagsubok na ito. Siguradong papasa ako. Mag-aaral muna ako. Kinabukasan, sa klase, nagulat si Professor Tan nang makita niyang na-virus ang computer niya habang naghahanda siyang ipakita sa mga estudyante ang mga karaniwang ginagamit na database support programs. Naalala ni Tuit Giao ang sinabi ni Drit Chaiho na tradisyon ni Professor Tan na magbigay ng pagsusulit sa mga freshmen. Habang nagkakagulo pa ang lahat, ginamit na ni Tuit Giao ang kaalaman niya noong nakaraang buhay para i
program ang virus killer code. Sa huli, natapos niya ang exam ni Professor Tan at nakuha ang pagkilala nito. Interesado ka bang maging class assistant ko? Class assistant, dadagdag ito sa final grade mo. Pwede po ba akong humiling ng ibang reward? Gusto kong makasali sa elective course sa lab ninyo. Magaling, napakatapang mo. Sino ba ang nagsabi na hindi ako makakapasa sa unang pagsubok? Sino ba ang nagsabi na hindi ko pa nakikita ang state na dapat mayroon ang isang estudyante? At sino ba ang nagsabi na hindi ko dapat isipin ang tungkol sa pagpasok sa lab? Tingnan mo ito, ang malakas na freshman lab member. Sa kabilang banda, nakita ni T. Menti si Chu Fei-ying. Napansin niyang madalas siyang pumapasok sa mga lugar ng libangan, kaya tinanong niya kung galit ba ito sa nanay niya. Agad na itong tinanggi ni Chu Fei-ying at sinabing hindi pwedeng hindi uminom kapag nasa bar. Dahil madaling malasing si T. Menti, nagtiis siyang uminom kasama si Chu Fei-ying para ipakita ang determinasyon niyang makipagsapalaran at samahan siya. Ang resulta, nakita niya itong sumasayaw at kumakanta sa dance floor, at pagkatapos ng ilang sandali, bumagsak na ito sa upuan at nakatulog ng mahimbing. Akala niya ay iiwan siya ni Chu Fei-ying pagkatapos nitong sumayaw. Ngunit nagulat siya nang makitang may pagmamalasakit pa rin ito at inilagay pa siya nito sa basurahan para ihatid pa uwi. Ang taong malapit ng mag-ibang bansa at hindi na magkikita pa sa loob ng ilang taon ay hindi napigilang ipahayag ng dalagang lasing ang kanyang damdamin. Pagkatapos, si Tuit Giao ay lasing ding nagsabing bumalik siya mula sa 15 taon sa hinaharap at sinabi rin niyang kung mag-iibang bansa ito, aagawin lang ng mga kapitalista ang lahat at magiging isang salariman lang ito. Ang international car brand pala na Geely ay nagka-interes sa autonomous driving technology, iisa na nire-research ni Blaise Chaiho. Inanyayahan niya si Jig Ace, Vice President ng Asia Pacific Region, at Gaorui na magtrabaho sa Germany. Noong nakaraang buhay, dahil sa kawalan ng karanasan, ninakaw ng BYD Auto ang patent at kumpanya ni Blaise Chaiho. Ngayon, muling nabuhay si Blaise Chaiho, nagpasya siyang maghiganti. Kung kaya nila tayong gamitin, kabaliktaran, maaari din nating gawin ang pareho. Sa tingin mo ba talaga kaya nating dalawa nakalabanin sila? Hayaan mo na, maiintindihan mo rin pagdating ng oras. Hindi niya sinabi kahit kanino ang plano niya, tahimik lang siyang pumunta sa coffee shop para maggiling ng kape. Upang kumalma ang sarili, si Tuit Giao ay nagmamadaling lumapit ng hindi alam ang sitwasyon at hinikayat siyang magbago ng isip. Pagkatapos, sinabi ni Tuit Giao kay Blaise Chaiho ang tungkol sa mga potensyal na panganib ng pagpirma ng kontrata sa BIS. Sa wakas, nalaman ni Ae na tinanggihan ang paanyaya ng anak niya kay Tuit Giao na mag-date. Nang makita niyang malungkot ang kanyang anak, binigyan niya ito ng isang plano na magiging malapit sa kanya upang magkaroon ng kalamangan. Magpatulong kay Tuit Giao na magtutor sa kanya para sa English Proficiency Exam. Tama. Ang galing talaga ng ideya ni tatay. Itabi mo na ang kotse. Parang may bookstore sa malapit. Bibili na ako ng level 4 at 6. Sa pagkakataong ito, nakatanggap si Blaise Chaiho ng tawag mula sa kanyang ate na si Blaise Chaiduit at nalaman niyang gusto nitong tingnan siya. Kaya, hinayaan niya si Gaorui na nasa lab ang sumalubong sa kanyang ate. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tuit Giao na kailangan ng umalis ng taong ka-date niya. Agad na nanigas ang ngiti sa mukha ni Tuit Giao. Sa kabilang banda, nang makita ni Gaorui si Blaise Chaiduit, nakilala niya agad na ito ang goddess ng kanyang mga pangarap. Upang maakit ang dalaga, nagmalaki siya at gumawa ng isang mahusay na imahe para sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, bumalik si Blaise Chaiho sa Jinghai University. Tinanong ng kanyang ate kung bakit hindi siya nakikipagtulungan sa sarili nilang kumpanya. Ngunit sinabi ni Blaise Chaiho na kapag tumanggap ka ng pera ng isang tao, kailangan mong magtrabaho para sa kanila. Ngunit hindi niya gustong kasama ang kanyang mga magulang. Gumawa ng peking nagkakasundong imahe ng pamilya. Nakita ni Guksoi Giao na may dalang tray ng pagkain si Lan Zihua at nagtataka kung bakit nasa paaralan pa ito kahit may kausap na, nang biglang dumating si Lee Tianyu. Dali-dali itong umupo sa tabi ni Guksoi Giao nang makita si Lan Zihua. Nang dumating si Lan Zihua, naunawaan ni Guksoi Giao na mali ang pagkakaintindi niya kay Lan Zihua. Bigla siyang sumaya, ngunit si Lan Zihua ay nalungkot dahil si Lee Tianyu ay patuloy na nakabuntot kay Guksoi Giao para magpaturo ng Ingles. Nang umalis, hinamon pa nito si Lan Zihua para mapabuti ang mood niya. Si Lan Zihua ay walang nagawa kundi gamitin ang Tigan Evet ay na di isang teknik upang ilipat ang sama ng loob kay Gaorui. Di nagtagal, dinala ni Lin Jiadong si Guksoi Giao para mag-abot ng misyon. Nang malaman niyang siya ang mamamahala sa computer na may pinakamalakas na configuration sa lab na iyon, agad na gumanda ang impresyon ni Guksoi Giao sa kanya. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Lin Jiadong ay ikinagulat niya. Ikaw ang bahala sa pagpupunas ng lahat ng alikabok sa loob. Dapat malinis ang loob at labas. At ang ilang useful na parameter level na ito, wag na huwag mong sisirain. Pagkatapos, nakita ni Luan Zaihua si Guksoi Giao na nakasuot ng damit pang janitor. Nang malaman niyang kailangan pa rin siyang pumunta sa Germany para magtrabaho, medyo nalungkot si Guksoi Giao. Ang dalaga na lasing kagabi at inihatid pa uwi sa dorm ay agad na sinuklian kinabukasan. Sinabihan siya ng kanyang roommate na gumamit ng deodorant spray. Hala, ikinagulat mo ako. Anong gusto mo? Ang lakas ng amoy mo ng alak kagabi. Naalala ni Guksoi Giao na nahalikan niya si Luan Zaihua habang lasing kagabi. Si Guksoi Giao ay kinabahan at sinabi sa sarili na pareho silang matatanda.
banda. 2 pira-pirasong alaala lang ang naaalala ni Guxu Jiao, at siya ay labis na nag-aalala sa loob na baka mabunyag ang lihim ng kanyang muling pagkabuhay at ituring siyang baliw. Ngunit sa katunayan, hindi naghinala si Luan Saihua sa kanyang mga sinabi, bagkus, masama pa ang kanyang pakiramdam dahil sa ilang mga salita niya. Hindi pa nagtatagal, aalis na sana siya papuntang Germany para magtrabaho, at hiniling niya kay Guxu Jiao na bigyan siya ng isang dahilan para manatili. Si Guxu Jiao ay ayaw ibunyag ang kanyang damdamin, kaya't matagal siyang nag-isip bago nagsalita. Kapag umalis ka, mawawalan si Professor Tan ng isang tarentadong tao. Hindi nakita ni Luan Saihua sa kanyang ekspresyon kung nagdadalawang isip ba ito dahil sa kanya at hindi niya maiwasang malungkot. Ngunit habang nag-iimpake, nakita niya ang mga plano na ginawa niya para sa pagtuturo kay Guxu Jiao na may mga nakatakdang layunin at schedule. Naalala niya ang mga maliliit na bagay na nangyari sa pagitan nila, kaya't nagmamadali siyang tumakbo sa ilalim ng dorm ng mga babae para maghintay sa kanya. Hindi inaasahan na hinahanap din siya ni Guxu Jiao sa sandaling iyon. Ang isa'y umalis, ang isa'y dumating. Kaya tumakbo si Guxu Jiao pabalik sa campus. Hindi niya makita si Luan Saihua sa lab habang humahangos, biglang may classmate na nagsabi sa kanya. May isang lalaking estudyante na pumunta rito para hanapin ka. Kanina pa siya naghihintay sa baba ng dorm. Nasaan? Lumingon ka. Bakit ikaw na naman? Dinala ko ang assignment mo. Ang mga assignment na ibinigay sa makeup class noong nakaraan. Walang magawa si Guxu Jiao, kundi ipaliwanag ang English assignment kay Dich Tenyu. Sa pagkakataong ito, nagkataong dumaan si Luan Saihua. Nang makita niyang abalang nag-uusap ang dalawa, hindi na siya lumapit para mang-istorbo. Hanggang sa araw bago umalis papuntang Germany, nagdaos ng farewell party ang mga classmates sa lab para kina Luan Saihua at Gao Rui. Nang makarating sa bar, ang lungkot ng pamamaalam ay patuloy na bumabagabag sa puso ni Guxu Jiao at sa puso ni Luan Saihua. Tahimik silang umupo sa sofa. Nakaiba sa masayang ingay ng iba, kaya't gumawa ng malaking pagkakaiba. Sinimulan ni Guxu Jiao ang usapan sa pamamagitan ng isang linear function problem. Tinanong si Luan Saihua kung paano niya maibabalik ang kuryente sa orihinal na punto nito ng mabilis. Ang ibig niyang sabihin ay kung paano niya maiiwasang mahulog ang loob niya sa lalaki. Tila naintindihan ni Luan Saihua ang tunay na layunin niya, kaya't sinabi niyang, kung gusto mong mabilis na bumalik, kailangan mong kumuha ng isang practical foundation test. Nag-isip si Guxu Jiao ng kung ano, medyo nagulantang, at tumanggi, sinabing hindi pa siya handa para sa testing environment. Hanggang sa makalipas ang 3 round ng inuman, hinayaan ni Luan Saihua na ihatid si Guxu Jiao na lasing pauwi sa dorm. Sa daan, sa gitna ng kanyang kalasingan, hinila niya ito paupo sa hagdan sa tabi ng daan. Sa kawalan ng malay, hindi niya napigilang iisagawa ang kanyang sarili kay Luan Saihua, na labis na ikinabahala nito at namula ang kanyang mukha at tainga. Luan Saihua, may sikreto talaga ako. Sa totoo lang, galing ako sa 15 taon sa hinaharap. Gusto mo bang malaman kung ano ang magiging ikaw pagkatapos ng 15 taon? Pero kung ikaw man iyon 15 taon mula ngayon, hindi kita magugustuhan. Naalala ni Luan Saihua ang nangyari 15 taon mula noon. Akala niya, ang problema ay kay Guxu Jiao, kung bakit hindi ito naging official. Ngunit ngayon ay iginigiit ng kausap na dinidiskrimina siya ni Luan Saihua. Dahil isa siyang contractual employee, pinabago niya ang equation sa kanyang mga subordinate para itaas si Teise sa posisyon at sinira ang lahat ng pinagsikapan niyang itayo. Naghirap siyang magpanggap na masaya. Hindi mo na kailangang sumpain pa ako, hindi ba? Kahit paralisado sa psychological manipulation, kailangan pa rin niyang umiti. Pagkatapos, muling ipinahayag ni Guxu Jiao na hindi niya magugustuhan ang Luan Saihua sa susunod na 15 taon na lalong nagpalungkot kay Luan Saihua. Kaagad niyang niyakap ang dalaga, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Pagkagising kinaumagahan, naalala lang ni Guxu Jiao na hinalikan niya si Luan Saihua, ngunit hindi niya alam kung nabunyag ba niya ang sikreto ng kanyang muling pagkabuhay. Dumating si Son Dian para hanapin siya. Nang malaman niyang inaalala niya ang mga pangyayari, nag-isip siya agad ng isang nakakatawang senaryo. Kahapon, lumabas ka para makipagkita sa isang napaka-interesanting lalaki. Habang nag-uusap kayo, lalo kayong nagkakasundo. Naramdaman mo pa na nakita mo na ang pag-ibig ng buhay mo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit sa iyo at sinabi, gusto mo bang mag-swimming o mag-gym? Pagkagising mo kaninang umaga, naramdaman mo agad na naloko ka. Habang nag-iisip ka, lalo kang nagalit. Hindi ba't nakakita ka lang ng isang masamang lalaki? Kaya't umiinom ka para malimutan ang problema, tama? Kahanga-hanga ka talaga. Hindi man lang nahulaan ni Sun Dian ang kahit isang bagay. Sa sandaling ito, naghahanda na sina Luan Saihua at Gao Rui na pumunta sa airport. Pumunta na sa Germany. Lumingon-lingon si Luan Saihua, ngunit hindi pa rin niya makita si Guxu Jiao. Upang makapag-antay pa ng kaunti, sinabihan niya si Gao Rui na pumunta sa tindahan at bumili ng mga regalo para dalhin sa Germany. Si Gao Rui ay nag-atubili bago pumayag na umalis. Hindi nagtagal, sa wakas ay nakita ni Luan Saihua si Guxu Jiao na dumating para magpaalam. Upang maiwasan ang awkwardness, nagkunwari siyang lasing noong nakaraang gabi at naaalala lang niya ang tungkol sa linear function. Pagkatapos, nagpaalam siyang sumakay sa taxi papunta sa airport habang pinapayuhan siya ni Guxu Jiao na mag-ingat. Sa kabilang banda, nakatanggap si Zhu Xiaoyun ng warning letter mula sa paaralan na nagpapataw ng pagpapatalsik dahil sa madalas na pagliban ng walang dahilan. Tamang-tama.
Sina Gumingze at ang kanyang mga kaibigan ay nagtulungan upang bumuo ng isang game na umakyat sa tuktok ng download charts. Kaya tumakbo siya ng puno ng kagalakan upang ibahagi ang magandang balita. Ngunit siya ay hindi naunawaan. Gusto mo ba akong batiin bilang isang poor student na umakyat ka sa tuktok? Hindi ko kailanman naisip iyon. Uwi na ako. Pakinggan mo muna ako, siya yun. Kahit paanong tingin mo sa sarili mo, para sa akin, ikaw pa rin si siya yun. Gusto kita, lahat. Ang taong umalis lang ng bansa ilang araw lang ang nakalipas ay bigla na lang bumalik. Ang lahat ng nakakita ay nagulat. Anong nangyari sa iyo? Luan Saihua, anong nangyari sa iyo? Bakit ang aga ninyong bumalik? Hindi kami nagkasundo sa gift. Magtatayo kayo ng startup na kumpanya rito sa bansa. Labis na natuwa si Professor Tan, tumawa habang pinagsasabihan siyang tuso dahil niloko niya ang lahat sa farewell party. Dahil sa crowdfunding, nalaman nilang bukod sa orihinal na 5 miyembro ng iisa team, kailangan pa ni Luan Saihua ng isang assistant. Lahat ng miyembro ng lab ay nagpresenta ng kanilang sarili. Ngunit hindi inasahan na sinabi ni Luan Saihua na mayroon na siyang napili. Pagkatapos ay inihagis niya ang 850 flash drive kay Goksu Jiao at ibinigay sa kanya ang trabaho bilang code checking assistant, isang malaking dami ng trabaho. Si Goksu Jiao ay natigilan, ngunit alam niyang ito ay isang pagkakataon para sa kanya, kaya't sinagot niya, ayos lang. Kinuha niya ang 850 flash drive na inabot ng kausap, binuksan ang computer, at sinimulan ang pag-check sa code ng key sa intelligent driving system. Pagkatapos umalis sa lab, sinamahan ni Luan Saihua ang kanyang ate upang mag-survey ng isang proyekto ng milk tea. Nang makita niya ang pangalang Dian Dian Milk Tea, agad siyang natigilan at naisip na nakita niya lang ang Dian Dian Milk Tea sa computer ni Goksu Jiao. Nahulaan niyang malamang na may kinalaman ito sa kanya. Tinanong niya ang kanyang ate kung nagbabalak itong mamuhunan. Kinuha ni Luan Ziyu ang telepono niya, binuksan ang proyektong katatanggap lang, at sinabing mayroong detalyadong introduction dito tungkol sa mga kagustuhan ng susunod na henerasyon ng mga mamimili. Bukod pa rito, hinuhulaan din ito ang susunod na boom sa larangan ng pagkonsumo at mas kumpiyansa kaysa sa mga subordinate na nag-aaral ng market sa kumpanya. Gayunpaman, bagaman pinahahalagahan ni Luan Ziyu ang planong ito, ang dalagang nagtitinda ng milk tea ay hindi niya nakitaan ng masyadong katalinuhan. Pala, ang gumagawa ng milk tea ay ang matalik na kaibigan ni Goksu Jiao, si Sun Diandian. Ang pangalan ng milk tea na masarap na milk tea na nakalimutan ang problema ay siya rin ang nagbigay. Naisip ni Goksu Jiao na masyadong mahaba at mahirap tandaan ang pangalan, kaya pinalitan niya ito ng Dian Dian Milk Tea at gumawa ng isang plano na ipinadala niya sa mga malalaking investment company. Nang malaman niyang malakas ang hangarin ng kanyang ate na mamuhunan, agad nang umiti si Luan Saihua at nagkwento na hinalikan siya. Hinalikan ng isang babae ang roommate ko. Ngunit dahil sa nakaraan niyang karanasan, ayaw niyang magsimula ng bagong relasyon. Anong klaseng babae ba siya? Katulad mo, nakatuon sa trabaho, iniisip lang ang pagpapaunlad ng kanyang karera. Heartlock, nakatuon sa karera. Ang babaeng may love brain, binibigyan agad ng perpektong score ang lalaking titingnan niya. Pero ang babaeng may career brain, 0 score ang lahat ng lalaking titingnan niya. Kaya kung gusto niyang makakuha ng 100 score, kailangan niyang magbigay ng pag-asa. Mas mahirap pa iyan kaysa umakyat sa langit. Kasabay nito, si Dich Chayan yung nakatatapos lang sa training ay gumawa ng isang peking Goksu Jiao upang mag-practice ng pag-confess hanggang sa tingin niya ay tama na kumuha siya ng 2 festival ticket at hinanap ito sa Jingda. Hindi inaasahan. Biglang sumulpot si Sun Diandian sa likuran niya at kinuha ang 2 ticket. Matapos makipag-usap sa kanyang ate, biglang lumaki ang tiwala niya sa sarili. Pagbalik niya sa lab, sinuri niya ang heart rate monitoring module para sa intelligent driving. Si Goksu Jiao, ang assistant, ay nakaupo sa tapat niya. Hindi niya alam kung bakit tuwing makikita niya ang labi nito, naaalala niya na hinalikan niya ito noong gabing iyon. Kaya't patuloy niyang pinaalalahanan ang sarili na pigilin ang kanyang love brain na kahit nasa college na siya, hindi pa rin siya dapat umibig. Samantala, iniisip ni Luan Saihua kung paano niya mababawi ang sakit na idinulot niya rito sa nakaraang buhay. Sa gitna ng magulong pag-iisip na ito, ang tibok ng puso nilang dalawa ay patuloy na tumataas. Dahil dito, napagkamala ni Gaorui na may bug ang program. Pagkatapos ng test, umalis agad si Goksu Jiao sa lab at nagtungo sa lawa upang pag-isipan kung paano pupuksain ang kanyang love brain. Sa sandaling iyon, dumating si Luan Saihua at diretso siyang sinabihan, hindi ko alam ang pinagdaanan mo, pero hindi kita pipigilan na maging mas mahusay na tao. Noong gabing iyon, sigurado akong may sagot ka na. Anong sagot? Kung gayon, hayaan mong tulungan kitang alalahanin. Hindi ito ang naaalala ko. Hayaan mo na. Sa sandaling ito, may kamera na nagsushoot ng promotional video sa campus sa kabilang pampang. Nagkataon na sina Goksu Jiao at Luan Saihua ay napunta sa kanilang paningin. Ang mga petal ng cherry blossom na props ay galing din sa kanila. Nagkataon din na nakita ni Dich Chayanyu ang eksenang ito habang naghahanda siyang umamin kay Goksu Jiao. Nang malaman niya ang kanilang pagkakakilanlan, agad siyang nakaramdam ng matinding inis. Habang tumatawid siya sa daan, aksidente siyang nabangga ng isang AV. Ang dalawa na nasa tabi ng lawa ay na-post din sa campus forum. Walang kamalay
malay si Gok Sujiao. Pagkabalik niya sa lab, nakita niyang nagsitsismisan ang mga kaklase niya. Agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Salamat na lang at bulag ang lahat at hindi nila kayang makilala ang tao sa pamamagitan ng damit. Parang nakunan tayo ng larawan. Nang makatanggap ng balita si Luan Saihua, nag-alala siyang baka maging subject siya ng chismis, kaya't agad siyang kumilos. Hindi nagtagal, ginamit ni Gao Rui ang kanyang administrator rights para burahin ang video sa campus forum. Nang makita ni Gok Sujiao ang 404 notice, agad siyang nakahinga ng maluwag at kumalma habang lumalabas kasama si Son Diandian para makipagkita sa mga investor. Ang mga titulo tulad ng founder ng Diandian Milk Tea, head ng creative dessert team, at iba pa, ay ipinasa niya lahat kay Son Diandian. Hindi niya inaasahan na hindi nagpaloko ang kausap. Diretso niyang sinabi na nag-research siya bago pa man dumating at sa ngayon, sila lang ang kumpanyang may intensyon na mamuhunan sa Diandian Milk Tea. Kaya, nais ng kausap na bilhin ang buong equity, ngunit maaari silang bigyan ng isang posisyon. Natigilan si Gok Sujiao. Naiintindihan ko, ang ibig sabihin nito ay gusto niya tayong paalisin, hindi ba? Talaga bang wala ng ibang paraan? Ang isang tunay na gentleman ay marunong magbigay daan. Si Zhang, sino ang nagsabi na isa lang ang kumpanya? Kahit magkano pa ang i-invest ng kumpanya mo, magdaragdag ako ng 20% ng investment capital. Dahil sa pagdating ni Luan Seiyu, naisalba ni Gok Sujiao ang mga interes na balak na niyang ibigay at mabilis siyang nakipag-collaborate sa ibang partner. Ang pagkakamit ng kasunduan sa pamumuhunan sa proyekto, si Ton Dimdim ay tuwang-tuwang yumakap kay Kwek Giao. Patuloy na nagpasalamat, ngunit biglang naalala ang tiket sa basketball na bigay ni Ditinzi. Ang oras ng laro ay ngayong araw. Tumakbo si Kwek Giao dala ang tiket sa ekonomika at pinansyal na universidad. Nalaman lang na may injury ang kalaban, hindi makakapunta sa laro, kaya dali-dali niyang tinawagan ang kalaban. Estudyanteng Kwek Giao, tama. Ako ang tatay ni Finzi, at nalaman niyang napili na ang kalaban ng isang overseas basketball league, at kasalukuyang nasa ibang bansa na para mag-training, labis na ikinagalak ni Kwek Giao para sa kalaban. Ngunit hindi alam ang totoo na si Dit-i. Dahil sa pride ng anak, nagkaroon ng pagsisinungaling na aksidente si Dit-i. Kasalukuyan siyang nagpapagaling sa ospital. Malapit nang umalis patungo sa isang overseas rehabilitation facility para mag-training ng pagpapagaling. Nalaman niyang narinig ni Kwek Giao na malapit na siyang mag-aral sa ibang bansa. Ang kanyang tono ng boses ay naging labis na masaya. Lubos na hinahangaan siya. Dali-daling nagpasalamat si Dit-i. Itay, napakatanda mo na. Kailangan mo pang magsinungaling. Para sa pride ko, anong pinag-uusapan mong pride? Ikaw na ang pinakamalaking pride ko. Si Kwek Giao na walang alam sa pangyayari ay pakiramdam na ang lahat ng tao sa paligid. Pati na si Dit-i ay pumasok na sa isang bagong yugto na may bagong mga layunin. Kaya't dapat din siyang maghanap ng bagong layunin na sa kanya. Bumalik sa laboratorio, nakita si Drift Chaiho at ang kanyang mga kaibigan na nagpupulong tungkol sa pagpili ng paksa ng disease na nagpaalala sa kanya ng nakaraang buhay. Si Drift Chaiho ay direktor ng Departamento ng Teknolohiya, nagpupulong sa conference room, habang siya ay parang isang aliping hayop na nararapat lang sa maliliit na gawain tulad ng paghahatid ng lunchbox, lalong tumibay ang kanyang kalooban. Sa pagkakataong ito, kailangan kong magsikap upang magkaroon ng karapatang umupo sa tabi ni Drift Chaiho. Hindi inaasahang lumabas si Drift Chaiho at sinabi sa kanya, kagagawa lang namin ang pagpupulong tungkol sa pagpili ng paksa. Bawat paksang napili taon-taon ay may pagkakataong maging pangunahing proyekto ng pakikipagtulungan ng paaralan at negosyo. Tinanong siya kung bakit hindi siya sumali. Sinabi ni Kwek Giao na hindi siya nakatanggap ng abiso sa pagpili ng paksa. Ang taong responsable sa pag-abiso sa mga miyembro ng laboratorio ay si Did Gyadi, na nagsabi pa na si Kwek Giao ay first year pa lang. Hindi na kailangang sumali, direkta niyang sinabi na maghintay siya hanggang second o third year, at hindi pa huli, ang sinabi niya ay nagpahiya kay Des Chaiho. Ngunit naramdaman ni Kwek Giao na kung ang kanyang buhay ay maaaring magsimula muli, hindi dapat masayang ang oras sa paghihintay, kaya't naging malamig siya kay Drift Chaiho. Itinoon ang kanyang bagong layunin sa pagpili ng paksa ng disease. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya bumalik sa laboratorio. Habang nag-aaral sa bahay ng paksa, nagtapat si Kwek Mingyes ng pag-ibig kay Chu Feise. Hindi tinanggihan at lumapit upang magyabang sa kanya na nagsasabing binigyan siya ng kalaban ng isang hair tie. Kahit ang kahulugan ng pagbibigay ng hair tie ng babae sa lalaki ay hindi mo alam, sana talaga ay hindi ko alam ang mga ganyang bagay bata. Hindi ko rin naman ginawa ang mga iyan sa nakaraang buhay. Siguro kinuha mo lang ang hair tie na iyan. Diba? Sino nagsabing pumayag siya na kunin ko? Pagkaalis ni Kwek Mingyes, hindi pa rin makahanap si Kwek Giao ng ideya para sa kanyang paksa. Hindi maiwasang malungkot ang kanyang kalooban at si Drift Chaiho nang hindi niya makita sa laboratorio ay nagtanong kay Dad Gyadni. Hindi inaasahang nagdagdag bawas pa si Ted Gyadni. Siniraan si Kwek Giao. Nagpaalam na siya. Sinabi ko na pumasok lang siya rito para sa sapat na credits. Hindi naman talaga niya ito gusto. Ilang araw lang at nagpakita na ng tunay na kulay. Pagkatapos ay nagkaroon ng eksena kung saan nag-usap si Drift Chaiho at ang kanyang ate na si Drift Chaiduit. Mabuti na lang at mabilis na naintindihan ni Drift Chaiduit ang punto sa sinabi ng kanyang kapatid, kaya natuklasan ni Drift Chaiho ang dahilan kung bakit hindi siya pinapansin ni Kwek Giao. Sinasabi mo na iyong kasama mo sa dorm at yung babaeng iyon ay parang magkasama na. Ano
naman ang ibig mong sabihin na parang? Ibig sabihin, wala ni isa sa kanila ang naglinaw, basta natural na lang silang magkasama. Ibig sabihin ay hindi pa talaga sila nagtatapat. Hindi ba't natukoy na ang pangunahing problema? Walang babae ang papayag na maging magkasama ng hindi malinaw. Kahit ang isang matagumpay na babae ay hindi magiging exception. Ang babaeng ayaw maglantad ng relasyon ay hinila ang kasintahan palayo sa mga kasamahan. Hindi inaasahang bigla siyang nakita ang kasintahan na humihingi ng napakalaking ibayad sa pananahimik. Bayad sa pananahimik. Anong bayad sa pananahimik? Ang bayad sa pananahimik na ganito ay talagang hindi inaasahan. Kinabukasan sa pakikipag-usap kay Idris Chaiho, biglang naalala ni Kwek Giao ang sikat na Dipsy 15 taon mula ngayon. Kaya nagkaroon siya ng ideya na gawing paksa ang artificial intelligence model na iyon. Ngunit mabilis niyang naramdaman na siya ay isang baguhan lamang at hindi sapat ang kakayahan para gampanan ito. Ang pagbuo ng ganyang revolusyonaryong produkto, maaari ka pang sumuko ngayon, gusto mo ulit akong hamunin. Hindi ako susuko, bakit Kuya Gao? Pagkatapos ay ginamit ni Gao Duit ang dahilan ng pagkain ng almusal at puwersahang hinila si Kate Giadin na walang malay. Sa sandaling ito, nag-aalala ang mga magulang ni Kwek Giao sa paglilipat ng bahay. Naramdaman ng tatay Kwet na ang kanyang paghihirap sa loob ng 15 taon ay hindi pa rin katumbas ng isang daliri ng kanyang anak, kaya nagpasya siyang ipaubaya sa kanya ang lahat ng pamamahala sa pananalapi ng pamilya. Sobrang paborito naman niya pag narinig ng anak mo magsiselos. Yun, ang anak nating lalaki, ang nasa isip niya ay ang balanse ng index, pagbuo ng 3 model. Sa tingin ko hindi yan magsiselos, kundi maglalaro lang ng kumain ng manok, kumain ng ano. Isang uri ng laro, kumain ng manok. Nabalitaan kong isang buong koponan ang nag-aagawan sa isang manok, ano ang makakain doon? Ngunit hindi alam ng tatay Kwet na ang kanyang anak na lalaki na puro pag-ibig ang nasa isip ay kasalukuyang nanliligaw kay Chuface. Hindi alam kung paano siya nakapasok sa ekonomika at pinansyal na universidad. Nakikinig sa lecture kasama si Chuface. Nakuha pa niya ang hair tie ng kalaban ang hindi niya alam. Pagkatapos niyang madiskubre, napilitan siyang isauli ito sa kalaban. Hindi nagtagal. Gumawa si Kwet Giao ng presentation batay sa dipstick function, nakatanggap ng papuri mula kay Professor A at napili bilang isa sa mga pangunahing proyekto ng pakikipagtulungan ng paaralan at negosyo ngayong taon. Sa pag-alis, prangkang sinabi ni Kwek Giao na ang disenyo ng paksang ito ay may nagmungkahi, ngunit ang pangunahing arkitektura ay siya mismo ang nakatapos. Umaasa siyang maisama ang kanyang artificial intelligence framework sa C-ISA Smart Car System. Pumapayag ako, idadagdag ang artificial intelligence model sa C-ISA operating system. Kailan ka pa nagkaroon ng ugali ng pakikinig ng palihim? Ikaw ay dragon o tigre, ipinagmamalaki kita nang ang artificial intelligence model ni Kwek Giao ay inilabas para sa pagsubok. Biglang tumawag si Gao Duit at pinuna ang voice function sa model, kalahating oras pa lang. Nahulog na sa kanal ang test car, kinilabutan si Kwek Giao at dali-daling tumakbo sa pinangyarihan. Hindi inaasahang ito pala ang lihim na sorpresa na inihanda ni Idris Chaiho para magtapat sa kanya. Tutal sinabi na sa kanya ng ate niyang si Idris Chai Duit na kailangan din ng isang matagumpay na babae ng pagtatapat. Pwede ka bang maging girlfriend ko? Kumpirmado na to, bakit kailangan pang magtanong ulit? Dahil hindi ako masyadong sigurado kung magaling ba talaga ako sa panliligaw. Natatakot ako na baka sa isang araw ay hindi mo na ako gusto. Kung ganoon, tanungin mo ulit, Kwek Giao, maging girlfriend kita, ha? Pagkatapos, nagyakapan at naghalikan sila sa isang romantiko at matamis na karagatan ng mga bulaklak. Mabilis na lumipas ang panahon at makalipas ang 2 taon, sinalubong ng laboratorio ang isang bagong miyembro. Ang kasama sa silid ni Kwek Giao, si Tiila ng Mechanical Engineering, ay nagbigay din ng magandang balita na nagpasigla sa lahat. Ang ating pangalawang henerasyon ng self-driving car model ay matagumpay na na-deliver. Kung magtatagumpay ang kasunduan sa pustahan, ang kalayaan sa pananalapi ay problema na lamang ng panahon. Magsikap tayong lahat. Opo, magsikap. Lumabas si Idris Chaiho upang makipagkita kay General Manager T-Ren ng BIS. Mukhang interesado si General Manager T-Ren kay Idris Chai. Hindi lamang siya pinaupo sa tabi niya, kundi pinapainom din siya ng alak. Tila gusto niya itong bahagyang malasing nang bumalik siya sa dorm kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Bigla niyang nalaman na ang kanyang kasintahan ay nasangkot sa isang gulo at bigla siyang lumabas sa harap ng kasintahan. Pagkatapos ng matinding labanan kay Spider Demon, nagsimulang mag-alay ng inumin si Kwek Giao sa bawat isa. Sa lalong madaling panahon, lahat ng tao sa pribadong silid ay nalasing, maliban sa kanyang kasintahan. Hindi inaasahang ang huling pumuksa sa dragon ay naging isang masamang dragon. Hinila siya ni Idris Chaiho palabas ng pribadong silid. Natalo ni Kwek Giao si General Manager D.E. na Spider Demon, ngunit naging Spider Demon. Ang kanyang kasintahan, nagkaroon ng labanan sa isang pribadong silid. Kinabukasan nakita ni Kwek Giao ang kanyang matalik na kaibigan na patuloy na humihikab, halatang hindi siya nakakuha ng sapat na pahinga mula sa matinding labanan kagabi. Sa ngayon si Ton Dimdim ay isang matagumpay na tao na at nagsimula ng isaalang-alang ang unang round ng funding, ngunit narinig niya ang balita na ang malaking shareholder nais bumili ni Kwek Giao ng cake, ngunit hindi siya nag-atubili na personal na maghurno para sa kanya. Dinala ni Kwek Giao ang cake upang ipagdiwang ang matagumpay na paglagda ng kontrata kasama si Idris Chaiho. Ngunit sinabi ni Idris Chaiho na hindi pa ito ang huling sandali ng tagumpay. Nakita niyang tila malalim ang iniisip ng kalaban, kaya inaliw siya ni Kwek Giao na magiging maayos ang lahat. Salamat, nagulat ka ba, Kwek Giao? Bakit kayong dalawa? Kwek Giao, napakagaling mo na dumating ka sa tamang oras. Bumili pa si ate ng cake. Kung ganoon, ipagdiwang natin ang matagumpay na paglagda ng kontrata ngayong gabi. Tagumpay, pag-alis sa gabi.
Partikular na sinabihan ni Griff Chai Duit ang kanyang kapatid na ihatid si Kwet Giao pabalik sa Jinda, ngunit upang hindi matuklasan ang kanilang relasyon. Sinabi ni Kwet Giao na kailangan niyang umuwi saglit, hindi niya alam na nakita na ni Griff Chai Duit ang katotohanan na magkasintahan sila at tumawag kay Gao Duit para sumama sa kanya sa pag-alis. Na nagpasaya sa kanya at muntik na siyang tumalon, hindi mo ba nakita? Nakita ang ano? Silang dalawa, sa kabilang banda, si Kwet Giao ay naglalakad sa daan pa uwi. Pinagalitan si Griff Chai Ho dahil hindi niya sinabi na sina Gao Duit at Griff Chai Duit ay nasa bahay niya habang nagbubuntong hininga. Ang palihim na pag-ibig na ito ay napakahirap talaga. Sinabi naman ni Griff Chai Ho na hindi rin niya alam. Sinabi ni Gao Duit na may kailangan siyang gawin kaya pumunta siya sa bahay niya upang ipagdiwang ang matagumpay na paglagda ng kontrata. Ang magandang kapaligiran kanina ay sinira nila. Kaya paano mo ako babawian, ate? Ang mga kabataan ngayon ay talaga namang. Kung si Kwet Giao lang namin, binugbog ko na sana siya hanggang sa mabali ang kanyang mga binti. Bakit palaging trahedya ang bawat date natin? Pagkatapos umalis ng nanay para magtapon ng basura, nakahinga na rin sa wakas ng maluwag sina Kwet Giao at Griff Chai Ho at nagpatuloy sa kanilang naudlot na gawain. Ngunit nagkataon na nang umuwi si Griff Chai Ho sa Jinda. Sumakay siya sa ride-hailing car ng tatay Kwet na nagulat sa tatlong miyembro ng pamilya Kwet habang nagkukwentuhan. Bigla nilang natuklasan ang kanilang relasyon, hindi lang isang beses o dalawa si Griff na lumabas malapit sa bahay natin. Kung ganoon, siguradong tama ang iniisip ninyong dalawa. Hindi nagtagal, nagkatotoo ang kinatatakutan ni Griff Chai Ho. Ginamit ni General Manager P.E.T. ang dahilan na ang Ki isa smart driving model ay hindi nakapasa sa Technical Department Audit. At ang kumpanya ay maghahanda na bawiin ang lahat ng patente at teknolohiya ng kanilang grupo. Agad na nag-alala si Gao Duit at kinwestiyon ang kalaban. Ano nang batayan ninyo para bawiin ang teknolohiya at patente? Hindi inaasahang ibinato ni General Manager P.E.T. ang dalawang notis ng paglabag sa kontrata na humihingi ng napakalaking bayad pinsala. Mahinahong sumipsip ng saa si Griff Chai Ho at tinawag si Gao Duit na umalis kasama niya. Ipinahiwatig na hindi na kailangan pang magsalita. Sino ba naman ang hindi pa nasasaktan ng lipunan noong bata pa? Mula sa simula pa lang, ang BSU ay nagtatarget na ng patente. Na teknikal na patente natin, sa kasalukuyan, wala tayong makontak sa kanya, lalo na si Griff Giadigi. Tumawag siya ng mahigit 10 beses ng mag-isa, hanggang sa pinatay na ng kanyang minamahal na dakilang Diyos ang telepono. Lahat ng miyembro ng koponan ay labis na nadidismaya, ngunit hindi nila alam na matagal nang nagpaplano si Griff Chai Ho. Lihim na nangungulekta ng impormasyon ni General Manager P.E.T. sa loob ng maraming taon. Ang dahilan kung bakit siya nagpakita ng pagkadismaya at iwas sa katotohanan ay para lang mapababa ang pagbabantay ni General Manager P.E.T. Ibig sabihin ay sumuko na siya upang makahanap ng tamang pagkakataon para bigyan siya ng nakamamatay na dago. Gustong tulungan ni Tatay Kwet si Griff Chai Ho. Plano niyang sumali sa pambansang kompetisyon sa kasanayan. Kung magagamit niya ang nanalo na teknolohiya sa pananaliksik upang mapatunayan na ang teknolohiya ni Griff Chai Ho sa industriya ay nasa nangungunang antas kung hindi makikipagtulungan ang BIS kay Griff Chai Ho. Para itong ganap na kabiguan at ang kanilang masamang intensyon ay malalaman ng buong industriya. Ngunit nang nagparehistro si Kwet Giao para lumahok, naging hadlang si Griff Giadi. Ang dahilan ay dahil siya ang team leader. At nag-alala siyang agawin ni Kwet Giao ang kanyang posisyon. Prangkang sinabi ni Tatay Kwet na nais niyang magkaroon ng patas na kompetisyon sa pagitan niya at ni Griff Giadi. At isa lang ang maaaring lumahok dahil ang labanang ito ay may kinalaman sa karera ni Griff Chai Ho. Upang matiyak ang pagiging patas, nagpasya si Professor Ehi na magkaroon ng panloob na kompetisyon. Ang mananalo lang ang kwalipikadong lumahok. Sa isang banda ay ang batang first-year student na si Kwet Giao at sa kabilang banda ay si Griff Giadi. Na matagal nang sumusunod kay Griff Chai Ho, pinili ng lahat na sumama sa grupo ni Griff Giadi. Naging sanhi ito ng pagkadismaya ni Kwet Giao. Buti na lang at ang kanyang mga kasama sa silid ay matatalinong estudyante. Nagsimulang hikayatin ni Kwet Giao ang lahat na sumali sa kanyang grupo. Ngayon, nagsimula ang grupo na magpuyat sa laboratorio para mag-code. Biglang nagdilim at isang ibabaing demonyo ang lumitaw sa labas ng pinto. Nagkagulo at sumigaw ang ilang tao. Pagkatapos ng ilang sandali ay natuklasan nilang si Katie Giadi is pala iyon, gusto niyang inakawin ang kanilang code. Agad siyang binigyan ng leksyon ng lahat, hindi inaasahang naglakas loob pa siyang tumakbo kay Professor Lee upang magsumbong. Kinabukasan, tumakbo si Katie Giadi kay General Manager T.E.T. para humingi ng tulong. Lumabas na si General Manager T.E.T. pala ang tiyahin niya, hindi inaasahang nagpupulong siya noon. Ikinuwento ni Katie Giadi ang nangyari sa mga tauhan ng tiyahin. At personal na nangako ang mga tauhan na tutulungan si Katie Giadi na maghiganti. Sa gabi, isang grupo ng mga demonyong tigre ang nag-abang sa daan pa uwi ng grupo ni Kwet Giao at inagaw ang kanilang laptop. Buti na lang at dumating si Griff Chai Ho at nailigtas ang lahat sa tamang oras habang nagkakagulo. Hindi sinasadyang nakita ni Griff Chai Ho ang isang taong nakasuot ng damit na may logo ng BS Company at agad niyang naintindihan kung sino ang nasa likod nito. Sa gitna ng paghilaan, hindi sinasadyang nasugatan si Griff Chai Ho. Nang malaman ito ni Griff Giadi, agad siyang pumunta sa kumpanya upang pagalitan ang tauhan ng tiyahin habang nagpapagaling si Griff Chai Ho sa ospital. Araw-araw siyang inaalagaan ni Kwet Giao at hindi rin nakakalimutang magpakita ng kanilang pagmamahalan. Pagkatapos masugatan, palaging sinasabi ni Griff Chai Ho sa sarili na kukunin niya ang katarungan para sa kanyang kasintahan. Kinabukasan, pumasok siya sa conference room ng Griff
at nagpatugtog ng video sa harap ng lahat nang makita ni General Manager Kireki ang taong nakasuot ng uniforme. Naintindihan na niya kung ano ang nangyayari, dali-dali siyang tumawag ng security para paalisin ang bisita. Ang grupo ni Kwek Giao, dahil nawala ang kanilang data, ang pinaghirapan ng lahat ay nawala rin. Upang matiyak ang pagiging patas, nilapitan ni Xie Chai-ho si Professor. Humiling na baguhin ang paraan ng laro upang ang dalawang koponan ay direktang maghanap ng nakatagong virus sa network ng paaralan. Si It Gyadinggi ang unang nakakita, mabilis ding nakakita si Kwek Giao. Mabilis na inalis ang lahat ng virus at nanalo, nakuha ang tiket para makasali sa pambansang kompetisyon sa kasanayan. Hindi na siya makapaghintay pa, kaya tumakbo siya upang ibahagi ang magandang balita kay Xie Chai-ho. Hindi sinasadyang naging live stream ang larawan nilang dalawa, nalantad din ang kanilang pag-iibigan. Sa panahon ng pambansang kompetisyon sa kasanayan, ang grupo ni Kwek Giao ay mahusay na nakapasok sa finals. Ang kanilang kalaban ay si Teisi, na minsan ang naligaw. Ngunit pagkatapos niyang makilala ang kuya ni Kwek Giao, nagbago na at naging isang mahusay na coder. Ang misyon ng finals ay ang dalawang panig ay remote control ng mga teknikal na sasakyan upang makontrol ang kotse. Si Kwek Giao ang unang nakasira sa sistema ng seguridad ng kotse at nakakuha ng 1 puntos. Ang oras ay lumipas sa bawat segundo. Ang grupo ni Kwek Giao ay nakakuha ng 5 puntos. Inakala nilang sigurado na ang tagumpay. Biglang lumaban ang kalaban, mas mabilis ang bilis ng pag-download ng data. Patuloy na bumababa ang score. Napansin ni Xie Chai-ho ang abnormalidad, kaya nagpaalala siya, baka may problema sa router signal. Kalmadong nag-isip si Kwek Giao ng solusyon at buong lakas na naglunsad ng atake kay Teisi. Ang laban ay napakatindi. Sa huli, ang grupo ni Kwek Giao ang nanguna at nanalo. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naintindihan ni Chu Teisi na ang kasawian ng kanyang buhay ay nagmula sa kanyang ina, hindi kay Kwek Giao. Ngayon, dahil sa pagkabigo sa pamumuhunan ng kanyang ina, kailangan nilang umalis sa malaking bahay. Ayaw nang mabuhay ni Teisi sa ilalim ng kontrol ng kanyang ina at nagpasya siyang lumabas at mamuhay ng mag-isa. Pagkatapos manalo sa kompetisyon, napatunayan ni Kwek Giao na ang smart technology ng Jingda ay nangunguna sa bansa. Gagamitin nila ang teknolohiyang ito para sa self-driving car na binuo ni Xie Chai-ho. Pagkatapos ay mabilis ding inilantad ang planong agawin ang resulta ng siyentipikong pananaliksik ni General Manager Pierre. Sa huli, siya ay sinibak at nakulong pa. Kahit hindi nadamay si Ted Gyadin, siya ay iniiwasan ng lahat ng miyembro ng grupo. Nalutas na ang krisis ni Xie Chai-ho. Prangka niyang ipinaliwanag ang mga hindi pagkakaintindihan noong nakaraan. Sa isang iglap, dumating na ang 2024. Ang kumpanya ni Xie Chai-ho ay patuloy na lumalaki at nagkaroon ng matatag na posisyon sa industriya. Ang relasyon nila ni Kwek Giao ay napaka-stable din at nagsimula na silang maghanda para sa kasal. Samantala, si Di Tintyu ay dumaan sa maraming pagsubok sa ibang bansa at nagtatag ng isang international investment company. Ang kanyang halaga ay tumaas ng husto. Gayunpaman, si Kwek Giao ay palaging isang obsession sa kanyang puso. Hindi niya kayang kalimutan si Kwek. Naging seryoso rin si Giao sa pagpapakita ng malinaw na pagtanggi. Bumalik sina Xie Chai-ho at Kwek Giao sa Bulaklakan. Dito, inamin ni Xie Chai-ho ang isang malalim na lihim sa kanyang puso. Matagal na bago ang muling pagsilang. Lihim na siyang umiibig sa kanya sa loob ng 15 taon. Nang marinig ang pag-amin ng pag-ibig na lumalampas sa panahon, agad siyang pumayag sa alok ng kasal ni Xie Chai-ho. Ngunit nang magising si Kwek Giao, nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kama ng ospital. Bumalik ang lahat sa simula, bumalik sa oras kung kailan nangyari ang aksidente sa elevator. Ibig sabihin, ang buhay na sinubukan niyang isulat muli ang kanyang mga karanasan kay Xie Chai-ho. Tila walang laman ang lahat. Hindi siya makapaniwala kaya tumakbo siya sa kumpanya nito. Nakita niya si Xie Chai-ho na may malamig na ekspresyon. Hindi niya mapigilan ang damdamin sa kanyang puso. Gusto niyang tanungin kung naaalala pa niya ang kanilang nakaraan, ngunit hindi niya mailabas ang mga salita. Tahimik na tumayo si Kwek Giao sa tabi ni Xie Chai-ho. Sa sandaling ito, biglang yanig ang elevator. Sa sumunod na segundo, walang malay na hinawakan ni Xie Chai-ho ang kanyang kamay. Ang aksyon na ito ay ikinagulat niya at tumingin sa tabi niya. Nakita niya si Xie Chai-ho na nakangiti ng mainit. Agad na naintindihan ni Kwek Giao. Naaalala nilang pareho ang oras ng kanilang pag-ibigan. Sa paggising na ito, tiyak na magiging masaya sila at hindi na maghihiwalay pa. Dito na nagtatapos ang pelikula at ngayon. Paalam at hanggang sa susunod na mga video. Pagkatapos, salamat sa inyong panonood. Bye-bye.